Kapag ang mga lugar ng yaman sa laro ay lumitaw sa totoong mundo, nagsimula ang sangkatauhan sa panahon ng pangkalahatang pagtakbo gamit ang kutsilyo. Pumasok ka sa mundong ito na magsimula sa tatlong card. Isang mundo kung saan ang mga yaman ng pangunahing kagamitan ng baguhan ay nakasalalay sa paghahanap. Naging isang yini na nag-aaral na bagong 18 taong gulang. Habang ang iba ay natatakot pa ring mawalan ng kagamitan. Ikaw ay may isang kutsilyo na mabilis na sumugod at nagsimulang maghanap ng kayamanan. Habang ang iba ay naglalakad sa gilid ng pagkabangkarote. Ang iyong yaman ay madaling umabot sa bilyon. Ang mga mamahaling gamit at alahas sa bahay ay sapat na para magbukas ng isang museo. Dahil ikaw ay may natatanging 1-0. Siguradong kahon ng yaman. Kahit na maaari mong gamitin ang lahat ng kakayahan ng mga yini na tauhan. Kapag ang mga puwersa ng Vay at Lade ay nagsimulang sumalakay, ang mga teritoryo ng tao ay unti-unting nasasakop. Habang ang mga makapangyarihang bansa ay nag-aaral pa kung paano maging marangal sa pagkakaluhod. Tanging ang Dragon Country lamang ang nananatiling matatag. Kapag nakita ang bawat tao sa Dragon Country na may 6 na helmet, at ang 6 na armor at antas 6 na bala ay parang tubig na ibinuhos. Ang buong mundo ay nagulat. Sa isang maliit na silid-aralan mayroong entablado. Nakatayo ang isang batang guro. Ngunit ang kakaiba ay, ang kanyang sinasabi sa oras na ito ay hindi tungkol sa wika o matematika. Sa nakaraang klase na pag-usapan natin, kung sakaling makatagpo tayo ng si Aid sa Zero Dam, paano tayo, mga ordinaryong tao, dapat tumugon? Ngunit ang mga estudyante sa ibaba ay hindi nagbigay pansin. Sa halip, nagsimula silang magmasid ng masiglang talakayan. Narinig niyo na ba? Isang mayamang anak sa katabing klase. Nakaabot lang ng 18 at binigyan siya ng kanyang mga magulang. Naghanda siya ng 5 set ng helmet. At mayroon siyang N4 na kumpleto na nagkakahalaga ng 400,000. Sinasabi mo ba ang tungkol kay Liwenze? Mukhang nag-leave siya ilang araw na ang nakalipas. Upang makapasok sa pinagbabawal na lugar para maghanap ng yaman. Narinig ko na ang kita niya sa isang araw ay umabot na sa mahigit sa 10,000. Huwag na tayong mangarap bilang mga ordinaryong tao. Mas mabuting maghintay na lang tayo hanggang matapos ang pag-aaral. Kumuha ng kupon para sa pangunahing kagamitan bago tayo kumilos. At sa mga sandaling iyon, ang ingay ng talakayan sa paligid ay nagising sayo. Dahan-dahan mong binuksan ang iyong mga mata. Bigla akong natakot sa tanawin sa aking harapan. Para bang ako'y muling isinilang. Ngunit ang mga itinuro ng guro at ang mga talakayan ng mga kaklase. Ano ang koneksyon ng lahat ng ito? Sa oras na ikaw ay naguguluhan, isang sunod-sunod na alaala ang biglang pumasok sa iyong isipan. Matapos ayusin ang impormasyon sa iyong isipan, bigla kang napapikit at napalawak ang mga mata. Sa wakas, napagtanto mong ikaw ay lumipat sa isang paralel na mundo. Ilang daang taon na ang nakalipas. Narito ang isang mundo na tinatawag na bawal na lugar. At nagsimulang magsanib ang mundo at ang totoong mundo. Ang mga bansa sa buong mundo ay nagpadala ng mga sundalo upang mag-explore sa bawal na lugar. Ngunit natuklasan nilang dito rin ay, ang mga ganap na armado na hukbo ng Hafke at Asara. Bukod dito, nagkaroon ng isang mahalagang tuklas ang mga tao. Ang mga yaman sa loob ng bawal na lugar ay sagana at regular na nagre-refresh. At ang mga pumasok sa bawal na lugar, kahit na mamatay sa loob ng bawal na lugar, maaari pa ring mabuhay muli. Kaya't isang organisasyon na maaaring salihan ng lahat. Ang organisasyon na tinatawag na Yini ay lumitaw. Sa Dragon Country, basta't ikaw ay 18 taong gulang na, makakapagrehistro ka bilang miyembro ng Yini. Maaaring pumasok ng libre ang mga miyembro sa ipinagbabawal na lugar. Maghanap ng mga supply, makipaglaban, at kumpletuhin ang paglikas. May ilan na nakakuha ng purong gintong ulo na nagkakahalaga ng milyon. May ilan na nakakuha ng napakaraming armas at patuloy na nakakuha ng mga parangal. May ilan pang nakahanap ng datos ng eksperimento mula sa ibang mundo. Tumulong sa bansa na makamit ang teknolohikal na pabunlad. Ngunit ang panganib sa ipinagbabawal na lugar ay alam lamang ng mga nakapunta na. Dito, hindi lamang may mga gerilya sa paligid, kundi mayroon ding ilang nilalang na may espesyal na kakayahan. Bukod dito, kailangan ding magingat sa ibang tao na pumapasok sa ipinagbabawal na lugar. Kaya kahit na lahat ay makakapagpasok sa ipinagbabawal na lugar upang maghanap ng mga supply. Ngunit napakakaunti ng mga taong makakapaglabas ng mga supply. Ayon sa pinakabagong datos, ng lahat ng miyembro ng INE sa buong mundo, ang rate ng paglikas ay hindi umabot sa 0.01. Ibig sabihin, ang karaniwang tao ay maaaring pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng 1,000,000 beses. At may posibilidad na hindi makalabas kahit isang beses. Habang inaayos mo ang impormasyon sa iyong isipan, bigla kang nakaramdam ng labis na damdamin. Kahit na namatay, maaari pa ring mabuhay muli. Ngunit ang sakit ng mga sugat sa loob ng pinagbabawal na lugar ay totoong-totoo. Hindi umabot sa isang bahagi ng 10,000 ang rate ng paglikas.
Hindi nakapagtataka ang tungkol sa mundong ito. Mas pinipili ng mga karaniwang tao na maghatid ng mga pakete at pagkain. Hindi rin sila nais na pumasok sa pinagbabawal na lugar para magpatalo. Sa katunayan, napakataas ng gasto sa pagsusugal. Walang ligtas na kahon sa mundong ito. Ang pumasok sa pinagbabawal na lugar ng walang kagamitan ay parang naghatid lamang. Ngunit kung ilalagay mo ang lahat ng iyong kayamanan para bumili ng kagamitan at pumasok, karamihan sa mga pagkakataon, nagiging dahilan ito ng pagkawasak ng pamilya. Sa katunayan, ang pinakamababang halaga ng isang baril ay nasa 10,000. Dagdag pa ang iba pang kagamitan, bala, at mga medikal na bagay. Kahit na ang lahat ng binili ay ang pinakamahihinang kagamitan. Isang set ay nagkakahalaga ng mahigit sa ilang libo, malapit sa 10,000. Para sa mga karaniwang pamilya, ang makapaglaan ng 10,000 para sa isang pagkakataon na baguhin ang kapalaran. Karamihan sa mga tao ay walang ganitong lakas ng loob. Ang tanging pagkakataon ng mga karaniwang tao na baguhin ang kapalaran. Maaaring pagkatapos ng pagsusulit sa kolehiyo. Nakuha mo na ang kupon para sa pangunahing kagamitan ng baguhan. Sa iyong kalooban, tahimik kang nag-iisip. Sa mundong ito, ang Dragon Kingdom ay umaasa pa rin sa pagsusulit sa kolehiyo upang pumili ng mga talento. Basta't ikaw ay isang bagong graduate na sumasali sa pagsusulit sa kolehiyo. Tiyak na makakakuha ka ng 3 kupon para sa pangunahing kagamitan ng baguhan. Kung makapasa ka sa pinakamahusay na universidad, ang Peking University, agad kang makakakuha ng 5 kupon para sa pamantayang kagamitan. Ang kupon para sa pamantayang kagamitan at ang kupon para sa pangunahing kagamitan ng baguhan. Ang pagkakaiba sa kagamitan ay hindi basta-basta. Ito ay talagang isang paglalakbay sa ibang mundo. Kailangan ko bang mag-aral ng mabuti? Mag-aral ng tapat at sumali sa pagsusulit sa kolehiyo. Sa iyong kalooban, nagreklamo ka lang. Ngunit sa susunod na segundo, isang malinaw na abiso mula sa sistema. Agad na umingay sa iyong isipan. Ang sistema ng mouse action ay na-activate na. Naipamahagi na ang bagong pakete para sa mga baguhan, mangyaring buksan ang sistema ng backpack upang tingnan. Nang marinig mo ang tinig na ito, labis kang nagulat. At habang ikaw ay nag-iisip na buksan, ang sistema ay nag-check ng estado ng backpack. Isang matigas na boses ang narinig mula sa entablado. Bakit hindi ka nakikinig ng mabuti sa klase? Hindi mo ba alam ang resulta ng huling pagsusulit mo? Ang ibang mga asignatura ay ayos lang. Pati na ang pinakamahalagang mga materyales mula sa pinagbabawal na lugar ay bumagsak ka. Sa unang tingin sa kanya, naisip mo ang kanyang pangalan at pagkatao. Ang guro, si MUA. Kahit na siya ay 22 taong gulang lamang at kakagraduate lang mula sa kolehiyo, ay tinanggap sa iyong paaralan dahil sa kanyang 3 karanasan ng paglikas ng milyon mula sa pinagbabawal na lugar. Siya ay tinanggap sa High Bay No Isa High School sa isang espesyal na paraan. Nagalit si MUA. Walang sinuman sa klase ang naglakas loob na magsalita pa. Huwag mag-alala, guro. Hindi kita bibigyan. Nagbigay ka ng isang banayad ng ngiti. Nagpatuloy ang klase. Sa wakas, nagawa mo ring buksan ang sistema ng iyong backpack. Tingnan ang mga gantimpala ng baguhan mula sa sistema. Isang ideya ang pumasok sa iyong isipan. Isang bagay na tanging ikaw lamang ang nakakakita. Ay biglang lumitaw sa iyong harapan. Ito ay isang napakalaking espasyo. Sa oras na ito, may isang pulang pakete na tahimik na nakasuspinde sa loob. Nagsimula na ang pangunahing kagamitan ng baguhan. Nakuha ang pamana ng militar na kutsilyo. Nakuha ang item 1-0. 1-0 na ligtas na kahon, 1 araw na karanasan na card. Nakuha ang tagumpay sa misyon na makalabas mula sa ipinagbabawal na lugar ng 1 beses. Isang sunod-sunod na tunog ng mga abiso ang narinig. Tumingin sa mga gantimpala sa baguhan na regalo. Agad na nagkunot ang kanyang noo. 1-0 na ligtas na kahon. Hindi ba't 100 slot na safety box yan? Naku! Kung magsisimula ka sa 100 grid na ligtas na kahon, hindi ba yon ay walang talo? Dapat malaman na kahit sa laro, ang makukuha ay 3 lamang. At ang ligtas na kahon na nakuha mula sa baguhan na regalo. Ang ligtas na kahon ay higit sa 10 beses sa laro. Ito ay totoong mundo. Isang mundo kung saan ang mga materyales ay maaaring ipagpalit sa totoong pera. Kahit na magkaroon ng 1 grid na ligtas na kahon, halos walang talo na yon. Kahit na magtakbo gamit ang kutsilyo, maaari kang kumita ng ilang 100,000 o kahit milyon-milyong ari-arian. Sa kabila ng iyong pagkabigla na natili kang may katinuan. Kahit na ang 100 grid na ligtas na kahon ay napakalakas. Ngunit ito ay 1 araw lamang na karanasan na card. Kailangan lamang ng host na tapusin ang misyon upang makakuha ng 1 ligtas na kahon na karanasan na card. Ang laki ng ligtas na kahon ay ganap na random, pinakamaliit ay 2. Ang pinakamalaking sukat ng S2 ay 100 na 100. Iyon ay hindi 1 ligtas na kahon na may 1-0, 0-0-0 na grid. Hindi mo maaring ipasok ang buong base ng kalawakan dito. Ngayon, agad na pumunta sa IE para magparehistro. Labis ang iyong kasabikan sa loob.
Mayroon ka ng ligtas na kahon na may 100 grid sa araw na ito. Ano man ang sabihin, makakakuha ka ng ilang milyong yaman mula sa zone na yon, kahit na alam mo ang ilang bahagi ng mga function ng sistema. Ngunit ikaw ay nananatiling hindi nasisiyahan sa antas ng pagunlad ng sistema. Halimbawa, ang kutsilyong ito na pamana. Ito ay isang bagay na wala sa mga laro sa nakaraang buhay. Ngayon, nakatipid ka pa sa perang pangbili. Labis ang iyong kasiyahan sa loob. Ang sistemang ito na iyong inactivate. Sa mundong ito ng pangkalahatang pagtakbo gamit ang kutsilyo, ito ay talagang pambihira. Natapos na ang unang klase. Agad mong kinuha ang iyong telepono at mabilis. Nakumpleto mo na ang pagpaparehistro sa Yinye. Direkta kang humiling ng pahinga at lumabas ng paaralan. Basta't huminto ka ng isang taxi at diretsong pumunta sa Highway Beigang. Ang Highway Beigang ay may pinakamalaking pantalan sa lungsod ng Highway. Ito rin ay ang tanging lugar sa lungsod ng Highway na makakapagpasok sa ipinagbabawal na lugar. Sa oras na ang sasakyan ay malapit ng umandar, isang babae na nakasuot din ng uniforme ng Highway ang mabilis na lumapit. Pumunta ka rin sa pag-aalaga. Mag-share tayo ng sasakyan. Tumingin ka at nakita mong hindi mo siya kilala. Ngunit tumango ka at pumayag. Tinulungan mong kunin ang bagahe ng babae. Hindi mo sinasadyang makita ang isang handbag na may nakasuksok na itim na baril sa loob. Ito ba ay? Oh, pupunta ako sa ipinagbabawal na lugar para maghanap ng mga supply. Ang babae ay may kakitakitnaan nyo, na may dalang pink na handbag. Ngunit sa loob ay may dalang baril at bala. Ito ay isang tanawin na hindi mo kailanman naisip sa iyong nakaraang buhay. Nakararating na sa Beigang. Agad kayong naghiwalay ni Luke Swiking. Nahulaan niyang ikaw rin ay narito para pumasok sa ipinagbabawal na lugar. At inanyayahan ka na makipag-team. Ngunit ito ay tinanggihan mo. Sa katunayan, ayaw mong malaman ng iba. Ang tungkol sa mga bagay ng safety box. Ang lokasyon ng pinagbabawal na lugar ay nasa warehouse siyam ng Beigang. Basta't pumasok sa bodega, automatikong ililipat ang tao sa pinagbabawal na lugar. Agad kang nakarating dito. Nakita mo lamang ang ilang tao, kasama ang isang koponan na may kumpletong 4 na helmet at armor. Ang 3 tao ay handang-handa na, at tumingin ka sa kanilang kagamitan. Ngunit nakaramdam ka ng panghihinayang, kahit na ang 3 tao ay may 4 na helmet at armor. Ngunit ang kanilang mga baril ay talagang hindi akma sa kanilang proteksyon. Isang tao ang may Kar 15 na may nakalagay na scope lamang. 2 ang may semi-modified na Uzi. Ang mga sandatang ito ay parang kinuha mula sa isang tao. Ngunit napansin mo rin, kahit na ang 3 ito ay handang-handa na. Ngunit wala silang balak pumasok sa pinagbabawal na lugar. Parang naghihintay sila ng isang bagay. Sa susunod na segundo, isang magulong anyo ang biglang lumitaw sa pintuan ng warehouse siyam. Nakita mo siyang nakahiga sa lupa na may malabo ang isip. Kapitan Wang, ang rate ng pagsabog ng dambuhalang ito ay karaniwan. Wala tayong dahilan para pumasok dito. Karaniwang rate ng lot ba? Ang lalaking tinatawag na Wang Dui ay tahimik na tumango. Mukhang kailangan na namang maghintay ng 30 minuto. Nang makita ang eksenang ito, marahil ay naisip mo na rin ang ilang kilos ng mga tao. Ang grupong ito ay mukhang isang lokal na grupo na naghahanap ng kayamanan sa pinagbabawal na lugar. At mukhang ang rate ng luot sa bawat laro sa mundong ito ay iba-iba. Ang grupong ito sa harapan, maliwanag na nais nilang maghintay para sa isang mataas na lot, upang muling magorganisa sa Zero Dam na may mataas na rate. Tanging sa ganitong paraan lamang sila makakabawi sa kanilang ginasto sa kagamitan. Ginagamit mo ang iyong karanasan sa mga laro sa nakaraang buhay upang suriin. Kasabay nito, naghahanda ka ring pumasok sa mundong ito ng pinagbabawal na lugar upang tuklasin. Hindi mo pinansin ang ilang tao. Dahan-dahan kang pumasok sa warehouse no siyam. Pumasok, unti-unting naging malabo ang iyong paningin. Papasok ka na sa Zero Dam. Buksan mo muli ang iyong mga mata. Ang pamilyar na tanawin ng Zero Dam ay lumitaw sa iyong harapan. Kasabay nito, isang mekanikal na tunog ang umuugong din sa iyong isipan. Nakapasok ka na sa Zero Dam. Kasalukuyang lokasyon, kanlurang bahagi ng pabrika ng semento. Ang rate ng pagsabog sa larong ito ay karaniwan. Ang oras ng pagtatapos ng larong ito ay 24 minuto at 21 segundo. Nang makita mo ang iyong spawn point, nagulat ka. Iba ito sa karaniwang spawn point sa laro. Ang lugar kung saan ka nag-spawn ay nasa kaliwang bahagi ng pabrika ng semento. Sa daan na konektado sa Asara Camp. Kung ito ay laro, walang mga manlalaro na magre-refresh dito sa simula. At pagkatapos magsimula ang laro, walang manlalaro na papasok sa kalagitnaan. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay malinaw na iba. Mukhang ang mundong ito ng pagbabawal ay may maraming detalye na hindi mo alam. Pagkatapos, hindi ka nagatubiling. Diretsong binuksan ang system warehouse. Inenable ang 10 safety box experience card, kasabay ng tunog ng system prompt. Sa iyong mga kamay, biglang may lumabas na isang itim na maleta. At sa pagkuha nito, agad mong nalaman ang paraan ng paggamit.
Pagkatapos nagisip ka, isang simpleng kutsilyo ang lumitaw sa iyong kamay. Kasabay nito ay lumabas din ang tungkol sa panel ng mga katangian nito. Ang pinsala ng pamana na kutsilyo na ito ay talagang mas mababa pa kaysa sa karaniwang gamit sa laro. May kaunting panghihinayang sa iyong kalooban. Mas mabuting magplano muna ng ruta para dito. Habang sinasabi ito, biglang naisip ng iyong isipan ang mapa ng Zero Dam. Sobrang pamilyar ka na dito. Pamilyar na kahit anong laki ng tao at mga gamit ay alam mo. Ang lokasyon ng bawat respawn point ay tiyak na naalala mo. Basta't hindi nagbabago ang mga resource point sa mundong ito, makakahanap ka ng lahat ng mga gamit. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong makaiwas sa lahat ng mga iyay at manlalaro para magkaroon ng pagkakataong makaalis. Balak mong pumasok mula sa kanlurang pinto ng pabrika ng semento at diretsong tumakbo patungo sa lugar ng dormitoryo. Kasabay nito, sa hindi kalayuan sa likuran mo, si Luke Suiking ay nakasuot ng isang set ng antas 3 helmet at may hawak na Uzi sa kanyang kamay. Maingat na nakarating dito, iyon ay siya. Nang makita ang anino sa hindi kalayuan, si Luke Suiking ay agad na nakilala ka. Bakit wala siyang anumang kagamitan? Dapat ba tayong lumapit at bumati? Si Luke Suiking ay pumasok sa ipinagbabawal na lugar ilang minuto bago ka. Ngunit ang kanyang simulaang punto ay nasa buong mapasasilangang bahagi ng istasyon ng kuryente. Kahit na ito ay isang mataas na mapagkukunan na lugar ng Zero Dam, ito ay napakamapanganib. Hindi lamang maraming mga sundalong asalar, kundi marami ring mga tao na may kagamitan. Gustong-gusto nilang pumunta dito upang mangalap ng mga materyales. At si Luke Suiking ay matapang at maingat din. Nakikinig sa mga hakbang sa paligid. Matigas na hindi napansin ng sinuman. At matagumpay na nakatakas. Ang ganitong bagay ay mahirap gawin ng mga normal na tao. Basta't isang maling hakbang, madali siyang mapapansin ng mga sundalong asalar sa paligid. Kapag nangyari iyon at siya ay napalibutan ng mga puwersa ng asalar. Kahit na si Luke Suiking ay may antas 3 helmet, ngunit sa isang Uzi na walang pagbabago na hawak niya, malinaw na mahirap makipaglaban. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkuha ng yaman. Dahan-dahan siyang nakarating sa kasalukuyang lokasyon. Pagdating dito, si Luke Suiking ay nagplano ng pumunta sa evacuation point. At nakita ang iyong anino. Wala siyang anumang kagamitan, masyadong delikado iyon. Kung hindi, bigyan siya ng kaunting supply. Tawagin siyang sumama sa akin sa paglikas. Iniisip ito ni Luke Suiking, pero paano ko siya mapapansin? Hindi siya naglakas loob na magsalita. Natatakot siyang magising ang mga sundalo sa paligid. Kakaumpisa pa lang niyang lumapit sa iyo ng dahan-dahan. Ngunit sa susunod na segundo, direkta kang nagsimulang tumakbo patungo sa pabrika ng semento. Sa lokasyon na yon na may malalaking hakbang. Ay nako, ang baguhang ito. Siguradong hindi niya alam na maraming sundalo ang nakaistasyon sa loob. Kung papasok siya ng ganito, tiyak na magiging pugad siya ng mga bala. Ang unang naisip ni Luke Suiking ay kung dapat ba siyang pumunta para iligtas ka. Ngunit sa kagamitan na mayroon siya, parang kahit pumunta siya, tiyak na kapahamakan lang iyon. Agad siyang pumunta sa timog kanlurang sulok ng pabrika ng semento. Narito ang isang estante, na maaaring lampasan papunta sa lugar ng dormitoryo. Maingat siyang umakyat. Pagkatapos ay humiga siya sa mas ligtas na bahagi ng estante. Ngunit habang iniisip niya kung paano ka tatawagin, nakaalis ka na parang hangin na nagwawasak. Nasaliksik mo ang buong lugar ng dormitoryo. Tumakbo ka patungo sa kahon ng eroplano sa ilalim ng Rocket Soldier. Nakapunta ka sa bahagi ng pader na may butas. Habang naglalakad na nakadukdok, nagrereklamo. Nasaliksik ang buong lugar ng dormitoryo. Puno ng puting supply ang mesa. Wala ring ganitong kababang rate ng pag-explode sa puba. Sa totoo lang, ayaw ko nang ilagay ang mga bagay na ito sa bulsa. Sinasabi nga, sa katunayan, maingat mo pa ring inilagay. Lahat ng nakuha mong bagay sa maleta. Sa wakas, hindi ito laro kundi totoong mundo. Ang mga puting bagay ay maaari ring ibenta ng maraming pera. Ang isang tuwid na ruler ay mahigit 2,000. Talagang mahirap ang tumakbo gamit ang kutsilyo ng walang kasanayan ng mga tauhan. Pagkatapos mong pumasok sa ipinagbabawal na lugar, natuklasan mo rin ang malaking problemang ito. Sa laro, bawat tauhan ay may kanya-kanyang kasanayan. At pagdating sa mundong ito, bawat isa na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ay mga ordinaryong tao. Walang mga espesyal na kasanayan ang mga tauhan, kahit wala silang kasing taas na lakas. Sa oras na natapos mong hanapin ang dormitoryo at tumakbo sa ilalim ng gusali ng Rocket Soldier, halos ubos na ang iyong lakas. Pagpasok sa silid, ikaw din ay nakasandal sa pintuan at humihingal ng malalim. Maaari kang bumili ng kasanayan ng mga tauhan sa tindahan. Bilang karagdagan, mayroong lottery function na magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng mga espesyal na kagamitan mula sa ibang mundo. May ganitong function ang sistema. Binuksan mo ang sistema ng tindahan. Sa isang iglap, lumitaw ang iba't ibang kasanayan ng mga tauhan sa iyong harapan.
At ang mga kasanayang ito ay maaaring bilhin sa halagang 50,000. Lumipas ang ilang minuto, dahan-dahan kang lumabas mula sa cargo box. Nakita na ang iyong noo ay nakakunot at ang iyong mga labi ay nanginginig. Nasa kamay ang dalawang power supply na puno ng langis. Sabi nila, mataas ang tsansa sa mga aviation box. Isang aviation box ay hindi makapagbigay kahit ng asul na item. Ito ay maaaring magpahiwatig ng dalawang sitwasyon. Isa ay ang tsansa sa mundo ng zone na ito ay talagang mababa. At ang isa pa ay simpleng malas. Lanan, narinig mo ba? Sa oras na ito, sa hindi kalayuan sa labas ng bahay, may narinig na boses ng sundalo ng asalar. May tunog. Una, tiyakin ang lokasyon. Sa loob ng pabrika ng semento, 2 sundalo ng asalar ang nakarinig. Nang ingay na nagmumula sa timog na bodega, agad silang naging alerto. Mukhang dumadami ang mga mananalakay kamakailan. Mas marami, mas mabuti. Sa anumang kaso, hindi naman nila madadala ang kahit ano. Ang 2 sundalo ng asalar ay nag-uusap ng mahina. Ang mga mananalakay na kanilang tinutukoy ay mga manlalaro na katulad mo. At sa oras na ito, ikaw ay nasa timog bahagi ng pabrika ng semento. Siyempre, narinig mo rin ang dalawa. Ang papalapit na mga hakbang at ang kanilang pag-uusap. Ang nasa harapan ba ay hindi tao kundi totoong tao? Pero ngayon ay hindi tamang mag-isip tungkol dito. 2 alertong sundalong asalar. Papalapit na sa kanilang mga posisyon. Ang tanong ngayon ay, kung paano makakaiwas sa pagsubok at magpatuloy sa paghahanap, o diretsong mamatay at magpatuloy. Nakakunot ang iyong noo habang nag-iisip ng estratehiya. Kung ito ay normal na pagtakbo gamit ang kutsilyo, ang ligtas na kahon ay puno na at maaari nang pumili ng susunod. Pero ang problema ay wala ka pang nahanap na kahit isang asul na bagay. At ang ligtas na kahon ay may malaking espasyo na 100 slots. Tumingin sa isang backpack na may mga gilid at puti. Hindi ka pa rin kontento. Tumingin sa aviation box. Biglang may lumitaw na perpektong plano sa iyong isipan. Lanan, wala bang tao dito? Mali. Nasuri na ang aviation box. Sumpain. Nakakainis na daga. Tara na. Pumunta tayo sa timog na pinto at tingnan. Dumating ang 2 sundalong asalar sa timog na bodega. Gayunpaman pagkatapos maglibot. Ngunit wala namang natagpuan na tao. Agad na naging mas mapagbantay ang dalawa. Patungo sila sa lokasyon ng timog na pintuan ng pabrika ng semento. Nang lumayo na ang tunog ng mga hakbang, dahan-dahan kang sumilip mula sa kahon ng eroplano. Maingat na nagmamasid sa paligid. At sa puntong ito, halos na ibalik na ang iyong lakas. Kaya't umakyat ka mula sa kahon ng eroplano. Patungo sa ikalawang palapag ng pabrika ng semento. Maingat na naglakad patungo sa direksyon ng hagdang bato. Hindi ka sigurado kung may malaking safe sa ikalawang palapag. Dahil sa mapa ng Zero Dam na ito, ang lokasyon ng malaki at maliit na safe sa bawat laro ay iba-iba. At ang mga refresh point ng malaking safe sa pabrika ng semento. Isa ay nasa gitnang bahagi ng ikalawang palapag. Ang isa pa ay nasa unang palapag ng hilagang bodega. Sa puntong ito, ang kailangan mong gawin. Hindi lang basta subukan na buksan ang malaking safe, kundi kailangan mo ring maunawaan ito. Ang mekanismo ng pag-refresh ng malaking safe sa mundo. Kaya't nagmadali kang umakyat sa ikalawang palapag. Ang ingay na dulot ng pag-akyat sa hagdang bato. Siyempre, nakagambala rin ito sa mga asalar na sundalo sa paligid. Ang mga sundalong nagbabantay sa ibaba. Sa isang iglap, natukoy nila ang iyong lokasyon. Ngunit nang itaas nila ang kanilang baril upang itutok, ikaw ay nakasampa na sa ikalawang palapag. Ang malaking safe ay nasa harap mo. Nang subukan mong buksan ang safe, ang pamilyar na panel ay lumitaw sa iyong harapan. Ang mga numero at letra ay isa-isang umiikot. Ngunit mabilis mong natuklasan. Ang paraan upang buksan ang malaking safe ay katulad sa laro ngunit hindi rin ganap na pareho. Ang safe dito ay hindi magsasabi sa iyo kung aling numero ang tama. Kung saan dapat huminto. Naku, agad na nagkolapse ang iyong loob. Kasabay nito, naisip mo rin ang ilang bagay tungkol sa mundong ito. Nasa mundong ito ng pangkalahatang pagtakbo gamit ang kutsilyo. Tila walang sinuman ang nakapagbukas ng malaking safe. Dahil ang mga tao sa mundong ito ay hindi alam ang password ng malaking safe. At hindi lamang ang malaking safe ang ganito, pati ang password ng computer. Sa mundong ito, dahil sa kaunting kaalaman tungkol sa mundo ng mga ipinagbabawal, hindi alam ng mga tao ang tungkol sa computer. Ito ay isang lokasyon ng mga materyales na may mataas na posibilidad ng pagsabog. Hindi nakapagtataka na may mga tao sa mundong ito na nakapagdadala. Isang datos ng eksperimento ay maaaring maging tanyag sa buong bansa. Naalala mo ang isang kilalang tao? Dahil sa matagumpay na paglikas mula sa ipinagbabawal na lugar na nagdala ng datos ng eksperimento, direkta nitong pinahintulutan ang Dragon Country na bumuo ng mga hinaharap na armas. Agad itong naging pinakamalakas na bansa sa pandaigdigang sandatahan. Dito, sa oras na ikaw ay nagtataka, isang malakas na boses ng lalaki, na nagmumula sa ibabang bahagi ng ibang hagdang bato. Kasunod nito ay isang serye ng mabagal at mabigat na mga hakbang.
Nang marinig mo ang tunog na ito, agad kang nagkunot ng noo. Asara Shield Soldier. Ang pinakamahirap na kalaban na mapatay ng pagtakbo gamit ang kutsilyo. Dahil sa may hawak na kalasag. Maaari itong maging immune sa lahat ng pinsala mula sa harapan. Kaya't maaari lamang itong tamaan sa mga paa. O kaya ay sa pamamagitan ng maliit na puwang sa salamin ng kalasag. Ngunit ayon sa mabagal na bilis ng paggalaw ng Shield Brother, kailangan ng hindi bababa sa 1 minuto upang makarating. Basta't alam mo ang password ng malaking safe. Kaya mong mag-isa na buksan ang malaking safe. Pero ganitong magandang pagkakataon, hindi mo naman kayang samantalahin. Habang nag-iisip ka ng mabuti, ang tunog ng sistema ay tahimik na tumunog. Ang password ng malaking safe ay 6 FOC. Matapos kang maguguluhan ng sandali, agad mong sinimulan ang pag-decode sa malaking safe. Sa susunod na sandali, talagang nabuksan ang malaking safe. Kasabay nito, sa timog kanlurang sulok ng pabrika ng semento. Si Luke Suiking ay tahimik na nakadapa at nagmamasid sa loob. Bakit wala pa ring tao pagkatapos ng ganitong katagal? Nang si Luke Suiking ay naguguluhan, isang mabilis na tunog ng mga yapak ang narinig, na nagmula sa kanang bahagi ng timog na pinto. 2 sundalo ng asala ay itinutok ang madilim na baril sa kanya. Si Luke Suiking ay natakot at nanginginig. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang Uzi. Sumpaing magnanakaw. Mamatay ka na. Nang makita ng 2 sundalo si Luke Suiking, agad silang nagpasabog ng mga bala. Si Luke Suiking ay natakot at agad na bumunot ng baril upang makabawi. Wala siyang kaunting pagtutok. Basta't nagwawala siya gamit ang kanyang Uzi submachine gun. Ngunit sa hindi nagtagal, ang 2 sundalo ng asala ay tumigil sa paggalaw. Si Luke Suiking ay huminga ng maluwag. Marahil dahil sa malayo ang distansya ng kalaban. Wala talagang isang bala ang tumama sa kanya. Gayunpaman, pareho silang gumagamit ng Uzi. At pareho rin silang nasa labas ng saklaw. Ang Uzi ng 2 sundalo ng asala ay hindi tumama kay Luke Suiking. Paano kaya si Luke Suiking ay nakapagbigay ng 2 headshot sa kanila sa isang iglap? Makikita ito. Ang kanyang pagdating dito ay hindi lamang dahil sa lakas. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa sa lugar. Agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng pagtakas. Sa pagkakataong ito, talagang hindi kita matutulungan. Nang buksan niya ang malaking safe, narinig mo ang tunog mula sa timog kanlurang sulok ng pabrika ng semento. Nang marinig mo ang putok ng baril sa labas, ang unang reaksyon mo ay may dumarating. Binuksan mo ang pinto ng malaking safe. Nang tumingin ka ng mabuti, nakita mong may 2 maliit na bagay na kumikislap. Mga materyales na tansong barya. Rarity, berde. Presyo, 2,326. Mga materyales na pilak na barya. Rarity, asul. Presyo, 8,440. Ganito lang. Sa ganitong kalaking safe, ang laman ay ganito lang. Nang makita mo ang mga materyales sa loob, bigla kang nabulabog. Ang rate ng loot na ito ay sobrang nakakainis. Mas mababa pa ito kaysa sa naitakdang rate ng loot sa laro. Pero mabuti na lang sa mundong ito. Ang mga materyales ay maaaring ibenta bilang totoong pera. Ang 2 barya na ito ay may kabuuang halaga na halos 10,000. Sa kabuuan, ito ay magandang kita. Inilagay mo ang 2 barya sa iyong maleta. Pagkatapos, humanap ka ng isang nakatagong lugar. At maingat na nakikinig sa mga yapak sa paligid. Sa oras na ito, sa ikalawang palapag ng pabrika ng semento, may isang aviation box at 2 weapon box. Ang aviation box ay may loot rate na halos kasing taas ng malaking safe. Ang kahon ng armas ay may pagkakataong maglabas ng mga armas na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ngunit para sa 2 puntong ito ng mga materyales, pinili mong diretsong lampasan ito. Sa halip, tumakbo ka patungo sa hagdang bato sa hilaga. Pumunta sa hilagang bodega sa unang palapag. Ang pangunahing mga armas at mga aksesorya ay hindi maaaring ilagay sa ligtas na kahon. At ang paghahanap sa kahon ng eroplano ay masyadong mahaba ang oras. Kanina, gumugol ka ng mahigit 5 minuto sa paghahanap ng isang kahon ng eroplano. Gayunpaman, 3 puti lamang ang lumabas dito. Talagang walang dahilan para mag-aksaya ng oras. Sa puntong ito, tumakbo ka na patungo sa hilagang bodega ng pabrika ng semento. Nakakagulat na. Ang malaking ligtas dito ay nag-refresh din. Nang makita mo ang eksenang ito, agad mong napatunayan ang iyong hinala. Ang mekanismo ng pag-refresh sa mundong ito ay talagang iba sa laro. Ang mga mataas na puntong materyales dito ay lahat nakatakda. Ibig sabihin, ang zero dam ay may eksaktong 1-0 computer at 1-0 malaking ligtas. Habang nag-iisip sa iyong isipan, hindi tumigil ang iyong mga galaw sa kamay. Buksan ang huling malaking seguro ng pabrika ng semento. Agad na kumislap ang isang mahina at malabo na liwanag ng ginto. Sa oras na ito, labis kang nasasabik sa loob. Yaman at pera. Antas ng bihira, ginto. Presyo, 58,231. Hindi mo kailanman naramdaman na ang pagkuha ng isang gintong barya ay napakasarap. Sa mga sumunod na oras, habang walang tao sa pabrika ng semento,
Pinatakbo mo ang 3 truck ng semento sa loob, at ang rate ng paglabas ng mga materyales ay ayon sa iyong inaasahan. Talagang napakababa. Lahat ng nahulog na materyales ay mga pangkaraniwan at puti. At ang mga materyales na ito, ay lahat galing sa iyong hinalo, na isa-isa mong kinuha mula sa semento. Talagang hindi madali ang magtrabaho sa ganitong larangan. Sa puntong ito, natapos mo na ang kalahating pabrika ng semento. Ngunit nararamdaman mo na ang pagod ng katawan at isip. Ngunit kahit na ang kahon ng seguridad ay puno ng mga pangkaraniwan, at ang puting materyales ay mayroon lamang isang gintong barya. Ngunit ang halaga nito ay lumampas sa 100,000. Sa laro, ang kita na ito ay maaaring napakaliit. Ngunit sa totoong mundo, ang perang ito ay marami. Sa normal na paggastos, hindi mo mauubos ito sa loob ng 1 taon. Nang maisip ito, nagpasya ka ring tapusin ang larong ito, kaya't pumunta ka sa silangan ng pabrika ng semento. Sa ikalawang palapag ng timog na bodega, may nakatayo na pamilyar na anyo. Si Asara Rocket Soldier. Halika, bilisan mo. Bigyan mo ako ng isang rocket. Pagkatapos mong magsalita, isang rocket ang mabilis na lumipad. Nawala mo na ang lahat ng materyales sa labas ng safety box. Nagre-revive. Matapos ang pagsabog, muling lumitaw ang larawan sa harap mo. Nakabalik ka na sa totoong mundo. Sinuri mo ang iyong kalagayan. Ang iyong mga damit ay walang sira. Ngunit ang pagod sa iyong katawan ay hindi pa nawala. Bago ka mamatay, nakaramdam ka lamang ng panandaliang matinding sakit. Agad kang nawala ng malay. Sa pagkakataong ito, hindi ka masyadong nagdusa sa muling pagkabuhay. Nararamdaman ang pagod sa buong katawan. Sa tingin mo, kailangan mong magpahinga ng ilang panahon upang makapasok muli sa pinagbabawal na lugar. At sa panahong ito, nagkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang sistema ng kalakalan sa mundong ito. Ngunit ang iyong safety box ay may limitasyon sa oras. Nais mo ring mabilis na ayusin ang mga materyales. At pagkatapos ay muling pumasok sa mapa. Ang kalakalan na itinakda ng Inoue ay nasa katabing Warehouse 8. Dito hindi lamang ito lugar ng kalakalan, kundi pati na rin isang lugar para sa pakikipag-ugnayan ng mga manlalaro sa pinagbabawal na lugar. Ginagamit para sa pag-recruit ng mga kasama at paghahanap ng grupo. Nang pumasok ka, napansin mong napakaingay dito. Sa isang bahagi ng warehouse ay ang palitan. Sa kabilang bahagi naman ay ang mga tindahan na nagbebenta ng iba't ibang espesyal na pagkain. Nakahanap ka ng isang lugar sa tabi ng palitan upang umupo. Habang nagpapahinga, balak mo ring ayusin ang mga materyales na dinala mo mula sa nakaraang laro. Safety box 45,100. Kabuang halaga 127,204. Ayon sa pagtataya ng safety box, bawasan ng 20 ang bayad sa transaksyon, kaya't makakakuha ka ng halos 100,000 piso. Hindi ko akalain na ang mga basurang ito ay makakapagbigay ng 10,000 dolyar. Kung makakuha ako ng malaking ginto o pula, hindi ko na kayang isipin yon. Matapos kang magpahinga at makipag-usap sa sarili mo, nagrehistro ka sa palitan at nagsimula ng maghintay. Numero 78. May higit pang 30 tao sa unahan. Sa oras ng paghihintay, iniisip mo rin kung paano gagamitin ang perang ito. Para sa bagong telepono, bagong computer, at iba pa. Gusto mo man, pero hindi ito ang tamang oras para gawin yon. Sa huli, ang perang ito ay dapat ilagak sa pagpapalakas sa sarili, upang makakuha ng mas maraming materyales sa pinagbabawal na lugar. Kahit na mayroon kang 100 puwang na ligtas na kahon. Ngunit sa bagong pagtakbo, ang kahon ay hindi pa napuno ng kalahati. Kung pagkatapos ng pag-upgrade, bawat pagtakbo ay makakapuno ng kahon. Kahit na ang laman ay puro berde at puti, bawat pagkakataon ay malapit sa 100,000 na kita. Numero 7 at 8. Nang marinig mong tinawag ang iyong numero, agad kang pumunta sa bintana ng kalakalan. Ibinenta mo ang lahat ng nakuha mula sa nakaraang laro sa dam. Kabuang natanggap na 101,600 Dragon Country Coins. Ito ay sa kabila ng fact na kalahating pabrika ng semento lang ang iyong sinuri. At ang tinatawag na pagtaas ay hindi pagbili ng mga high-level na kagamitan at mga armas na nakaayos. Binuksan ng sistema ang skill mall. Isang ideya ang pumasok sa iyong isipan. Sa susunod na segundo, isang semi-transparent system panel ang biglang lumitaw sa iyong harapan. Binuksan ang mall at lumitaw ang sunod-sunod na mga skill pack ng mga operatiba. Ang bawat isa ay walang pagbubukod na nagkakahalaga ng 50,000 national currency. At nagulat ka ng matuklasan. Bukod sa skill pack ng mga operatiba ng Delta Game mismo, sa sistema ng mall, ay mayroon pang mga skill pack mula sa ibang laro. Cardmaster Money Skill Pack, na level 5 million Dragon Country Coins. Bounty Bond Skill Pack, na level 5 million Dragon Country Coins. Lanling Wang Stealth Skill Pack, na level 5 million Dragon Country. Nang makita ang mga pamilyar na karakter sa laro, agad kang nagulat. Ang iyong sariling sistema ay talagang makakapag-unlock ng ganitong level ng cheat skill.
Ang mga skill na ito sa orihinal na laro ay maaaring hindi gaanong maganda. Pero kapag inilagay sa Delta, parang laban sa langit na. Ang pagpatay ng master ng baraha ay naglalabas ng maraming ginto. Ang pagkatalo ng bounty ay nag-aatras at nagaani. Ang pag-iwas ni Lanling Wang. Bawat kasanayan ay isang pambihirang teknik ng pagtakbo. Hindi nakakagulat na ito ay mouse action system. Sa iyong kalooban, tahimik kang namamangha. Kailangan kong kumita ng mabilis para ma-unlock ang lahat ng kasanayan ng mga operatiba. Pagkatapos, direkta mong binili ang skill pack ng Dragon. Sa susunod na sandali, sunod-sunod na tunog ng sistema ang umingay. At hindi mo inaasahang matuklasan. Ang mga kasanayang ito ay hindi kumukuha ng anumang skill slot. Basta't may ideya ka sa iyong isipan. Maaari mong gamitin ang anumang kasanayan na iyong natutunan. Ibig sabihin, kung natutunan mo ang mga kasanayan ng maraming operatiba, maaari kong gamitin ang lahat sa isang laban. Hindi ba't ito ay walang talo? Agad kang naging labis na nasasabik sa iyong kalooban. Sa parehong laro, maaari mong gamitin ang flash ni Mike Xiaowen. At maaari mo ring gamitin ang pag-recover ng Crazy Doctor. Maaari mo ring gamitin ang paglipat ng Wei Long. Maaari mo ring gamitin ang power exoskeleton ng Red Wolf. Mahirap mong isipin, kung sakaling makuha mo ang lahat ng kasanayan, gaano ito magiging kahangahangang presensya. Sa huli, gumastos ka ng kabuang yuan. Na-unlock ang mga kasanayan ng mga operatiba ng Wei Long at B-Doctor. At bukod dito, nang ikaw ay nagbebenta ng mga materyales, hindi mo rin nalimutan na magtabi ng isang barya. Ito ay isang mahalagang kagamitan para sa pag-upgrade ng heirloom na kutsilyo. Sa isang pag-iisip mo, sa susunod na segundo, ang militar na kutsilyo ay lumitaw sa iyong kamay. Hawakan ang barya at lumapit. Sa sandaling mahawakan ng talim, ang barya ay sinipsip ng kutsilyo. Lumitaw ang system panel. Nakita mong tumaas ng 2 puntos ang pinsala ng upgraded heirloom na kutsilyo. Nagsimula kang mag-isip na kapag na-upgrade ito sa isang tiyak na antas, maaaring ang kutsilyong ito ay magiging isang artifact. Pansin sa mga miyembro ng Yinye. May 3 minuto na natitira bago mag-refresh ang no-go zone. Matapos ang serye ng mga operasyon na ito, ang tunog mula sa speaker sa itaas. Ang anunsyo ay umabot sa buong bulwagan. Nagpahinga ka na dito ng 40 minuto. May 3 minuto na lang bago magsimula ang susunod na laro. Halos bumalik na sa normal ang iyong katawan. Na-unlock mo na naman ang 2 kakayahan ng mga tauhan. Sa tingin mo, oras na para sa susunod na laban. Sana sa laro na ito ay makakuha ako ng mas maraming maliit na ginto. Sa iyong isipan, tahimik kang nag-iisip at tumayo. Naglakad ka patungo sa labas ng bodega. Ngunit hindi ka pa nakakalakad ng 2 hakbang. May isang babae na humabol sa iyo. Kailangan mo ba ng keycard? Sa simula, ayaw mo sanang pansinin. Ngunit nang marinig mo ang mga bagay na binebenta niya, agad kang naengganyo. Keycard. Meron pala siyang keycard. Ang ganitong uri ng bagay, tiyak na itinuturing na pinakamataas na materyales sa Delta Operations. Hindi kumukuha ng espasyo ngunit napakamahal. Ang pagkakaroon ng keycard ay nagbibigay daan upang makapasok sa ilang espesyal na silid. Maghanap ng mga pinakamataas na materyales na hindi mahahanap ng iba. Halimbawa, ang keycard ng Zero Dam. Ang pinakamahal na 20 kalidad na keycard. Ang opisina ng manager at ang teknikal na silid ng substation. Ang presyo ay umabot na sa 3 milyon. Ang presyo ng iba pang zero number na malaking cash card. Karamihan ay nasa 1 milyon. At kahit ang purple card ay nagkakahalaga ng ilang daang libo. Subalit ang ganitong uri ng mga bagay ay talagang napakahalaga sa laro. Sa mundong ito na walang safety box at lahat ay may kutsilyo, mayroon bang talagang makakakuha ng keycard at makakaligtas ng ligtas? May keycard ka. Lumingon ka. Tinitingnan ng babae sa harap na nagbebenta ng card. Tanging ang keycard ng Zero Number Dam. Pero tanging ang sa opisina ng manager sa East Building. Higit pa tungkol sa technical office ng substation. Ang sinabi ng nagbebentang babae ng card ay halos nagdulot ng short circuit sa iyong utak. Anong opisina ng manager at substation ang mas marami? Magkano ang isang piraso sa opisina ng manager sa East Building? Sinubukan mong magtanong. 3 kilo. Pagkatapos marinig, ikaw ay labis na nagulat at hindi makapagsalita. Bakit ang mura nito? Agad kang nakapag-isip. Ang dahilan kung bakit mura ang mga keycard ay dahil sa mababang rate ng pag-alis ng mga manlalaro. At wala ring key pouch o safety box. Ang pagbili ng keycard para makapasok sa restricted area ay parang pagbibigay ng pera sa ibang tao. Ang mga ordinaryong tao ay hindi talaga makakalabas ng may dala. Ang batang nagbebenta ng card ay biglang nagalala. Kung ang presyo niya ay masyadong mataas, pwede na ang 28,000 o 25,000. Ayos. 25. Sabi mo. Ngumiti ka ng nakakaloko at agad na kinuha ang iyong cellphone. Ang manager's office sa East Building na 25. Hindi ko ito kayang isipin sa nakaraang buhay. Narinig ng batang nagbebenta ng card na gusto mong bumili.
Agad siyang ni-excite at kinuha ang EA code para sa bayad. Matapos makuha ang room card ng manager's office, hawak mo ito sa kamay at nilalaro ng kaunti. Isang banayad na pagpindot ang nagbigay ng malinis na tunog na parang naglilinis ng kaluluwa. 25,000 bawat isa sa manager's office ng East Building. Ang saya! Agad mong naisip na ang mundong ito ay maaaring paraiso. Isang paraiso na eksklusibo para sa mga katulad mong runner ng kutsilyo. Pagkatapos, agad kang pumunta sa warehouse sham. Sa harap mo, isa lamang ang nais mong gawin. Tumakbo ng kutsilyo, kumita ng pera, pumasok ka na sa Zero Dam. Kasalukuyang lokasyon, hilagang bahagi ng visitor center ng Zero Dam. Ang rate ng pagsabog sa larong ito ay kumpidensyal. Natanggap mo ang impormasyon tungkol sa laban na ito. Agad kang nagulat, wala kang dalang anumang kagamitan. Paano siya nakapasok sa lihim na dam? Sa Delta, may 3 antas ng kahirapan sa fire mode. Karaniwan, kumpidensyal at napakakumpidensyal. At ang mga mode na kumpidensyal at napakakumpidensyal ay nangangailangan na ang halaga ng kagamitan ay dapat umabot sa pamantayan upang makapasok. Gayunpaman, napansin mong, ang mga patakaran ng mundo ay nagbago. Dito, ang antas ng kahirapan ay tila nagre-refresh ng random. Zero cost na kumpidensyal na tumatakbo ng kutsilyo. 666. Dapat mong malaman na hindi ka na ordinaryong tao ngayon. Dahil kakalok mo lang ng skill pack ng Dragon at B-Medic. Sa sandaling ito, ikaw ang pinakamalakas na espesyal na ahente ng Inoue. Isang galaw ng iyong kamay, nagsumon ka ng isang military knife. Tungkol sa layunin ng larong ito, hindi ka na nasisiyahan na. Basta maghanap-hanap sa paligid ng spawn point. Sa puntong ito, bigla mong naisip ang huling beses na pumasok ka bago ang dam. Ang grupo ng 3 set na nakita mo sa harap ng warehouse sham. Mukhang naghihintay sila para sa pag-refresh ng lihim na antas ng Zero Dam. Tinatayang pumasok na rin sila. Sa isip mo, tahimik mong naisip. Bukod sa grupong iyon ng 3 set, ang iba pang mga grupo na may kagamitan, ay tiyak na sasali rin sa laban na ito. Sa ganitong paraan, tumaas ng husto ang hirap ng larong ito, kahit na mayroon kang 100 slots, ng mga safety box na hindi mo kailangang iwanan. Ngunit kung nais mong makuha ang buong mapa, tiyak na makakasalubong mo ang atake ng ibang mga grupo. Mukhang kailangan mong kumuha ng sandata para sa proteksyon. Nang maisip mo ito, agad na naisip ng iyong isipan ang mapa ng Zero Dam. Sa loob ng ilang segundo, ang pinakamahusay na ruta ay lumitaw din sa iyong isipan. Wang, pakisabi. Sa pagdating ng isang tagapagulat, ang kalahating nakabihis na grupo na nakita mo sa simula, ay mabilis na pumasok sa laban na ito. Ang leader na si Wang ay agad na naging seryoso. Sinusuri ng mabuti ang sitwasyon ng laban na ito. Ipinanganak sa lokasyong ito ng visitor center. Maari ring sabihin na napakastrikto. Unang lilinisin namin ang paligid ng visitor center. Lahat ng mga sundalo ng asalar ay lilinisin. Pagkatapos ay mangangalap ng impormasyon. Tingnan kung maaari bang umatake sa visitor center. Kung may iba pang tao, tandaan na huwag makipaglaban ng matagal. Sa antas ng lihim, tiyak na maraming propesyonal na grupo ang kikilos. Pati na ang opisyal. Ang mga propesyonal na grupo ay maaaring papunta na. Ang laban na ito ay napakamapanganib. Ang leader na si Wang ay nagbigay ng buong atensyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang bawat punto kasama ang kanyang mga kasamahan. Ngunit habang ang grupong ito ay bumabagal, maingat na umiikot sa paligid ng visitor center, isang biglaang pagsabog ang narinig. Nagdulot ito ng kaguluhan sa isipan ni Kapitan Wang. Ano itong tunog na ito? Asara Rocket Trooper. Ang tunog ng pagsabog na ito ay talagang iba sa tunog ng rocket launcher. At ang pinagmulan ng tunog ay nasa loob ng visitor center. Mukhang may tao sa loob. Agad na tumulong ang 2 miyembro sa pagsusuri. Si Kapitan Wang ay nakakunot ang noo sa puntong ito. Baka kailangan na nating isuko ang visitor center. Siya ay huminga ng malalim. Ang tunog kanina ay hindi mula sa rocket trooper. Tiyak na ito ay mula sa isang uri ng militar na armas. Tanging ang opisyal na grupo lamang ang makakagamit ng mga espesyal na kagamitan na ito. Pero, Kapitan Wang, ano ang gagawin natin kung hindi tayo umatake sa visitor center? Dahil sila ay opisyal na grupo, makipag-usap tayo sa kanila. Hindi naman nila tayo dapat atakihin, di ba? Nang marinig ito, halos magalit si Kapitan Wang. Sa mundong ito ng mga ipinagbabawal, ang puso ng tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Kahit na makipag-ugnayan sa mga opisyal, talagang maaring huminto ng labanan ang kabilang panig. Matapos ang lahat, ang pagsaksak sa likod ng opisyal na grupo ay, ang mundong ito ay puno ng mga iligal na gawain. Pinapayagan ng EA ang mga karaniwang tao na hamunin ang opisyal na mga koponan. Ngunit hindi pinapayagan ang biglaang pagsalakay pagkatapos ng tigil putukan. Kung makakapag-usap ka sa mga propesyonal na koponan, tiyak na mas ligtas ito. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong makipag-usap sa kanila. Sa kanilang antas ng laban, ang mga karaniwang tao ay halos napapatay agad.
Kung maglalakad ka mula sa timog-kanlurang bahagi ng visitor center, may isang jungle spot. Makakahanap ka ng isang asara camp. Kahit na hindi marami ang mga supply doon. Ngunit kaakibat nito, hindi rin marami ang mga kaaway. Maingat na sinusuri ni Kapitan Wang ang sitwasyon. At ang dalawang miyembro ng koponan ay walang magawa kundi tumango ng may pagdaramdam. Sa wakas, ayaw din nilang mawala ang kanilang mga kagamitan na nagkakahalaga ng 10,000. Sa larong ito, kaya't ang kalahating nakasuot na koponan ay naglakbay patungo sa itinakdang ruta ni Kapitan Wang. Ngunit, hindi nila alam na, sa sandaling ito, sa loob ng visitor center, walang takot na nagaganap. Hindi ito isang opisyal na tauhan ng Yinwei. Nakapunta ka na sa ikalawang palapag ng sentro ng mga bisita. Sa daan, nakapatay ka ng isang karaniwang sundalo nang hindi ka nasaktan. Pagkatapos, mabilis mong kinuha ang lahat ng kagamitan ng kalaban. Kasama na ang isang E-16 na A4 na may scope, 3 helmet at isang birding backpack at mga magazine. Ang suot mong kagamitan ay maaaring mas maganda pa kaysa sa ibang mga manlalaro. Pagkatapos, umakyat ka muli sa ikalawang palapag sa pamamagitan ng hagdang bato. Harapin ang baril ng rocket soldier. Pagdating mo, naglagay ka ng magnetic. Naglagay ka ng bomba at pinalakas ang distansya. Nagbigay ka ng key red envelope sa rocket soldier. Ang pagsabog na narinig mo kanina sa labas. Nangyari ito sa panahong iyon. At pagpasok mo sa ikalawang palapag ng sentro ng mga bisita, hindi ka agad naghanap ng seguro. Sa halip, tinutok mo ang lokasyon ng shield soldier. Pagkatapos, nag-crouch ka. Tinamaan ng bala ang kanyang mga binti at nawasak siya. Ngunit sa daan, nakakuha ka pa rin ng isang bala sa iyong balikat. Mabuti na lang at may level 3 armor na nagbigay ng proteksyon at walang natirang sugat. Isang iniksyon ng hormone ang iyong itinaga. Agad na bumalik sa dati ang iyong katawan. At habang hinahanap mo ang mga gamit ng shield soldier, ang mga kagamitan na lumitaw ay talagang nakapagbigay ng iyong atensyon. Isang shield soldier na may 4 na armor at 4 na ulo. Talagang mayaman ang asala na ito. Napansin mo rin na suot ang lahat ng ulo at armor. Muling nag-upgrade ang kagamitan. Sa puntong ito, ikaw ay may 4 na set na may level 3 amo. Sino ang mag-aakalang pumasok ka na walang dala? Sana ay maipadala mo ang kagamitan na ito. Sa iyong isipan, tahimik mong naisip. Hindi katulad ng trading post sa laro. Ang trading post sa mundong ito ay hindi naglilimita sa tibay ng helmet at kagamitan. Kahit gaano pa kababa ang tibay, maaari pa rin itong ibenta sa trading post. Kaya't ang set na nakuha mula sa shield soldier na ito, ay parang nakakuha ka ng 2 maliit na ginto. Sa ganitong kaswerte ng simula, hindi mo maiwasang isipin ang tungkol sa pagalis. Matapos ang lahat, hindi lang isang insurance ang dala ng pagtakbo. Kapag puno na, sumasabog na ang susunod na isa, ganitong uri ng pag-iisip. Lalo na, ang bagong misyon na ibinigay sa iyo ng sistema, ay kailangan ding matagumpay na makalabas. Ngunit ang pinakamahalaga sa ngayon, ay ang samantalahin ang pagkakataon na walang ibang tao sa visitor center. Mabilis na tapusin ang sa visitor center. 2 malaking safe kasama ang 2 computer. Mabilis mong tinukoy ang lokasyon ng mataas na supply point sa ikalawang palapag. May isang malaking safe sa labas ng e-room ng center. May isa pang computer sa mesa sa tabi ng bintana. Kaya't hindi ka nagatubiling tumakbo patungo sa malaking safe. Kasabay nito, sa harap ng warehouse no sham, isang itim na mamahaling sasakyan ang nakaparada dito. Isang batang lalaki na nakasuot ng parehong uniforme mo ang bumaba. Ang taong ito ay nakasuot ng gintong armor mula ulo hanggang paa. May hawak siyang isang napaka-eccentric na modified ng 4. Halaga na halos 2 milyong. Ang taong ito ay si Li Wenze, isang tanyag na tao sa Haibei no isa middle school kamakailan. At isa sa mga mainit na paksa. Bukod dito, ang kanyang pamilya ay nagbigay. Naghire siya ng 2 profesional na escort. Sa ilalim ng proteksyon ng 2 escort, si Li Wenze ay nasa 0 dam din. Ang antas ng lihim ay madali nang nakatakas ng ilang beses. Bawat beses ay may kita na humigit kumulang 300,000. Ngunit para sa mga aksyon na ito, maliwanag na hindi nasisiyahan si Li Wenze. Dahil ang gusto niya ay hindi lamang kumita, kundi nais niyang makuha ang karanasan ng 500,000 paglikas. Kahit na nais niyang magkaroon ng karanasan ng 1,000,000 paglikas, maaari na siyang direktang makalampas sa pagsusulit sa kolehiyo at tanggapin sa mga nangungunang unibersidad sa bansa. Nang siya ay tumingin sa paligid sa mga manlalaro na nais ding pumasok sa ipinagbabawal na lugar, agad na lumabas sa kanyang mukha ang isang pahayag ng pagwawalang bahala. Isang grupo ng mga mababahong daga. Tingnan kung malinaw ang aking mapa. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang 2 bantay. Diretsong pumasok sa warehouse no sham. Ikaw ay pumasok na sa Zero Dam. Kasalukuyang lokasyon, Zero Dam Substation. Pumasok sa mapa ng Zero Dam. Ang spawn point ni Li Wenze sa round na ito ay nasa gitna ng substation. Kakatingin lang niya sa paligid ng kapaligiran. Ang rocket soldier sa ikalawang palapag ay matagal nang nalock ang kanyang lokasyon.
Naghahanda ng itaas ang rocket launcher sa kanyang kamay. Naku, ang malas naman. Si Li Wenze ay kumagat sa kanyang mga ngipin na may galit sa kanyang kalooban. Mabuti na lang sa oras na ito. Isang tahimik na putok ng baril ang biglang umabot sa kanyang tainga. Sa susunod na segundo, isang 5.5645. Na bala ang biglang tumagos sa ulo ng rocket soldier. Boss, pakiusap magbigay ng utos sa aksyon. Makikita ang escort na may 2 puting tao. Nakasuot ng uniforme at may suot na salamin. Mukhang mga sundalo ng Lighthouse Country. Kamakailan ang pagkilos ng isa sa kanila. Napatunayan na ang lakas ng dalawa. Ang ganitong antas ng kakayahan sa labanan. Sa maliit na high bay city, tiyak na ito ay isang dimensional na pag-atake. Mabilis na linisin ang lahat ng hadlang sa paligid ng substation. Nagbigay ng utos si Li Wenze. Ang dalawa ay nagsimula ng kani-kanilang aksyon. Sa kabilang panig, natapos muna ang paghahanap sa visitor center. Matagumpay na nabuksan ang 2 malaking safe at 2 computer. At ang resulta ay hindi ka rin binigo. Sa malaking safe, lumabas ang 2 gintong barya at isang tasa ng alak. At ang 2 computer ay naglabas ng isang disenyo at isang memory stick. Bukod dito, may ilang 2 bituin na mga panguso. 3 minuto pa lamang mula nang magsimula. Ang halaga sa iyong safe ay umabot sa isang nakababahalang numero. 270,000. Ang perang ito ay sapat na para palitan ang kotse ng tatay mo ng bagong enerhiya. At ito ay sa kabila ng pagiging halaga lamang ng mga materyales sa safe. Kung isasama ang iyong level 4 na helmet, sa larong ito, kumita ka na ng 400,000. Ang perang ito ay hindi pa sapat. Sa iyong isipan, tahimik kang nag-iisip. Ang layunin ngayon ay agad makuha ang mga materyales na nagkakahalaga ng 5 milyon. Pagkatapos, dalhin ang 5 milyon na nakuha upang bumili ng level na kasanayan sa system mo. Kahit na ito ay skill pack ng Cardmaster, o Bounty Ties o ang Stealth Skill Pack ng Lanling Wang, na makapagbibigay sa iyo ng kita, na higit na mas malaki kaysa sa kinakailangang 5 milyon para bumili. Lalo na sa mga bounty hunter na ugnayan, mas maraming beses kang natatalo, mas marami ang naipon na gantimpala. Perpektong akma sa takbo ng blade technique, kaya't nagmamadali kang kumita. Nais mong kumita bago matapos ang iyong 100 slot na safe box. Kumita ng sapat na 5 milyon. Palitan ang bounty hunter na ugnayan, at pagkatapos ay mag-ipon ng isang malaking pagkatalo. Nangangahulugan ito na kailangan mong kumita ng 5 milyon sa loob ng isang araw. Sa puntong ito, natapos mo na ang pag-scan ng mataas na halaga ng mga materyales sa visitor center. Tumingin ka sa iyong 4 na set, at ang manager's room key card sa iyong safe box. Dahil nais mong kumita ng malaki mula sa mga high-level resources ng buong mapa. Kaya't ang susunod na layunin ay isa na lamang. Administrative District. Sa puntong ito, sa parking lot ng Administrative District, si Luke Swiking ay nakadapa sa mga damo, nag-aalala. Maingat na nagmamasid sa paligid. Naku, delikado. Paano ako napunta sa ganitong posisyon? At higit pa, ito ay may lihim na antas ng kahirapan. Maingat na hawak niya ang Uzi sa kanyang kamay. Makikita na ang Uzi sa kanyang kamay. Nakapagdaan na ito ng isang round ng pagbabago at pag-upgrade. Dagdag pa rito, siya ay may suot na 3 antas ng armor. Si Luke Swiking sa pagkakataong ito ay may dalang 15,000 unit ng mga kagamitan. Ito ay katumbas ng pagdadala ng isang maliit na kotse. At si Luke Swiking ay mula sa isang karaniwang pamilyang manggagawa. Kung hindi siya makakaalis, malaki ang magiging pinsala. Mas mabuting manatili dito ng kaunti pang oras. At sa mga sandaling iyon, isang sunod-sunod na malalakas na putok ng baril ay narinig din sa labas ng paradahan. Mukhang may isang kumpletong unit na dumating dito. Mabilis nilang nilinis ang paligid mula sa mga asalar na sundalo. Pagkatapos, nilimas nila ang lahat ng kagamitan sa paradahan. Agad na ang ilang tao ay naglakad patungo sa direksyon ng pangunahing gusali ng administratibong distrito. Sa oras na yon, si Luke Swiking ay nakadapa sa paradahan, sa isang damuhan na nakasandal sa pader sa tapat ng security room. Nang makita ang 3 tao na lumalakad papunta sa kanya, siya ay nagulat. Li Wenze, hindi ba't siya yung mayamang anak sa tabi mula sa 2nd klase? Narinig ko na nag-leave siya nitong mga nakaraang araw, para lang makapasok sa zone at kumuha ng 500,000 pagalis. Naisip ni Luke Swiking. Kasabay nito, nag-aalinlangan siya kung dapat ba siyang bumati. Kahit na hindi siya kilala ni Li Wenze, pero sila ay mga kaklase sa parehong paaralan. Dapat siya ay makikilala dahil nakasuot siya ng uniforme. Nang maisip ito, si Luke Swiking ay nag-isip na sumilip at bumati sa kanila. Pero hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo, isang malaking kamay ang dumapo sa kanyang ulo, at pinindot siya pabalik sa mga damo. Paano may tao sa mga damong ito kung siya ay nakadapa? Baka ako ay nahuli na. Si Luke Swiking ay nagulat at agad na lumingon. Ngunit nakita niya ang isang hindi inaasahang anino. Ikaw, Hele.
Ipinakita mo sa kanya na tumahimik at pagkatapos ay ang mga mata. Matinding nakatingin sa grupo ni Liwenze. Hanggang sa pumasok ang grupo ni Liwenze sa administratibong nasasakupan. At nagsimula na silang makipagpalitan ng putok sa mga sundalo ng asalar. Doon ka lamang nagbukas ng bibig. Nang bagong dating ako sa labas ng administratibong nasasakupan, nakita ko si Liwenze at ang ilan sa kanya na lumabas mula sa substation. At pagkatapos ay umikot ako mula sa likod ng paradahan. Dumating ako at nakita kita dito. Diyos ko, para kang naglaho at biglang lumitaw sa likod ko. Ang mga mata ni Luke Suiking ay puno ng paghanga. Paano mo ba ito nagawa? Turuan mo ako. Sinasamba kita bilang aking guro. Sige na. Pag-usapan na lang natin mamaya. May nakangiting mukha ka na puno ng pagdaramdam. Pero sa susunod na segundo, nagseryoso ka. Kanina ba ay gusto mong lumabas at makipagkita sa kanya? Tumango si Luke Suiking na may mukha ng pagkalito. Anong nangyari? May panganib ba? Humina ka ng malalim. Kung hindi lang sa daan papunta sa administratibong nasasakupan. Nakita ang mga ginawa ni Liwenze. Baka nagbigay ka rin ng bati bago ka pumasok. Sa tingin mo, lahat ay nandito para kumita ng kaunti sa zone. At lahat ay mula sa iisang paaralan. Wala namang dahilan para magbangayan ang mga kaklase. Ano bang nangyayari? Si Luke Suiking ay may nakabiglang mukha. Paglabas, pag-usapan natin ito. Ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Nang marinig ito, si Luke Suiking ay nagkunot ng noo. Mabuti na lang at nahadlangan mo ako noon. Ngumiti ka ng bahagya at sinabi ang iyong plano. Alam mo ba kung ano ang esensya ng larong ito? Laro. Nang marinig ang salitang ito, si Luke Suiking ay nagulat. Hindi ko akalain na itinuturing mo itong mundo ng zone bilang isang laro lamang. Ipinapakita nito na talagang may kakayahan ka. Hindi ito basta-basta sinasabi ni Luke Suiking, kundi dahil sa nakita niyang iyong armor. Dapat mong malaman na ikaw ay unang araw pa lang sa zone. Guro. Ang tawag ni Luke Suiking na guro ay naging mas matatag. Ano ang esensya ng larong ito? Ang esensya ay ang pagkolekta at pagproseso ng impormasyon. Kailangan mo lamang na magkaroon ng higit pang impormasyon kaysa sa kaaway. Kaya't makakasuot ka ng mga bagay na akma sa'yo. Nang hindi lalampas sa 1-0-0-0 halaga ng kagamitan. Matatalo mo ang kaaway na 10 beses o kahit 100 beses na mas malakas kaysa sayo. Nang marinig ito, si Luke Suiking ay nagulat. Halimbawa, ang sitwasyon natin ngayon. Tumingin ka sa administratibong lugar. Sa oras na ito, walang tigil ang putok ng baril sa loob. Maliwanag na ang grupo ni Liwenze ay nakikipagbakbakan sa mga sundalo ng asalar sa isang matinding labanan. Sa pag-iisip tungkol sa susunod mong gagawin, hindi mo maiwasang umiti. Halimbawa, ang sitwasyon natin ngayon. Si Liwenze ay nasa liwanag, tayo ay nasa dilim. Kahit na ang lahat ng miyembro ng kanilang grupo ay nakasuot ng 5 ulo at 5 armor. Pero mayroon akong paraan upang matalo natin silang lahat. Ito talagang posible ba ito, guro? Nang marinig ito, ang emosyon ni Luke Suiking ay biglang naging masigla. Sa buong panahon, siya ay nasa isang ipinagbabawal na lugar. Parang siya ay isang daga sa imburnal. Hindi niya kailanman naisip na balang araw ay kaya niyang talunin ang isang grupo ng mga Golden Armored Brothers. Maniwala ka sa akin. Umiti ka ng bahagya. Tara na. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Tungkol sa mga pagkakataong ang daga ay umuupo sa tao. Sa nakaraang buhay mo, nagawa mo na ito ng maraming beses. Huwag nang pag-usapan ang 5 set, kahit ang 6 na set ng mga kapatid ay marami nang napatay. Ngunit sa bawat pagkakataon dati, laging napipilitang umalis sa sitwasyon ng panganib. Napipilitang sumabog lamang. At ang aktibong pag-atake ngayon ay unang pagkakataon. Hindi para sa iba, kundi dahil sa hindi ko matanggap ang ginawa ni Liwenze kanina. Guro, ano ang ginagawa natin dito? Si Luke Suiking ay may mukhang naguguluhan. Kanina lang, dinala mo siya sa buong daan sa parking lot. Pagkatapos ay dumating sa container. Pumasok sa loob ng dam sa likod ng container. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa dito. Sira na. Hindi ba marunong ang mga tao sa mundong ito na mag-shutdown? Nakita ang reaksyon ni Luke Suiking. Mukhang kinakabahan ka sa unang pagkakataon. Pero sa susunod na segundo, may tunog ng plauta na narinig mula sa itaas. Napansin na may nag-activate ng industrial elevator ng dam. Ngayon maaari ka nang umalis mula sa elevator sa loob ng dam. Buti na lang, narinig ang anunsyo mula sa itaas. Nakahinga ka na ng maluwag. Ang dahilan kung bakit mo dinala si Luke Suiking sa evacuation point ay para maghintay sa grupo ni Liwenze. Sa teorya, ang pag-atake sa 2 laban sa 3, o kaya ay patayin silang lahat, o kaya ay magkaroon ng disconnection sa kabilang grupo. Pagkatapos patayin ng isa, hindi na magdudaring pumasok ang iba. Sa anumang paraan, makakakuha ng mga supply at makakaligtas. Ang larong Delta. Ang bentahe ng pagkakaroon ng baril ay napakalaki. Lalo na't ito ay isang realidad na walang mga kakayahan ng mga operatiba. Wala kang kakayahang makakuha ng impormasyon gamit ang panggagahasa.
Wala ring kakayahan ang Red Wolf na makagawa ng paglusob. Pero ang iba ay walang kakayahan ng mga operatiba. Pero ikaw ay mayroon. Mayroon ka pang Tiger Cannon at Smoke Bomb. Hahaha, John. Ang dami nating mababaliw dito. David, hindi ko inasahan. Ang dami palang may kagamitan. Sa loob ng administratibong nasasakupan, 2 bansa ang nagbabantay. Patuloy na humihigop. Ang mga bag na mula sa mga kalaban nakakamatay lang. Ngunit si Li Wenze na nakatayo sa tabi, ay nananatiling tahimik. Kung alam ko lang, hindi na ako pumirma ng kontrata sa kanila. Ayos na ito. Higit sa 500,000 na supply. Lahat ng ito ay mapapasa kanila. Kaya ba ng mga backpack nyo? Kung hindi kayang ilagay, hayaan nyo akong maglagay. Nakatingin sa 2 nagbabantay na naghahati ng mga armas. Si Li Wenze ay napaka-obserbador. Kung makakakuha lang ako ng kaunting supply, malaki ang posibilidad na ito ay magiging milyong pagalis. Ngunit ang 2 nagbabantay ay hindi man lang siya tinignan. Nagkunwaring hindi narinig. Nakita ang saloobin ng kabila. Si Li Wenze ay biglang namula. Tanungin nyo nga sila. Sorry, hindi kami nakakaintindi ng Chinese. Laye. Ako rin, John at David, patuloy na masaya sa paghigop ng bag. Si John at David ay may kanya-kanyang dalang malaking sobre. Kahit gaano karaming supply, kaya pa rin nilang kainin. Si Li Wenze ay biglang nagalit at gustong manakit. Ang 2 ito, maliwanag na mas magaling silang magsalita ng Chinese kaysa sa sarili nila. Sa oras na ito, nagpak-pretend na hindi na marunong, sir. Pakiusap, pakihila ang preno. Habang nilalantakan ni John ang sobre, bigla siyang nagsalita. Hindi ba marunong ka namang magsalita ng Chinese? Si Li Wenze ay galit na galit at nakagat ang kanyang mga ngipin. Kung hindi lang sila matatalo, matagal na sana akong kumilos. Gayunpaman, sa oras na ito, kahit na siya ay nag-aapoy sa galit. Pero wala siyang magawa kahit na may 2 tao na nagbabantay. Wala siyang magawa kundi sumunod at hilahin ang preno para maghanda sa pagalis. Dumating sila sa evacuation point ng dam. Nagbigay ka ng senyas kay Luke Swiking. Biglang naging tahimik ang 2. Sinundan ito ng sunod-sunod na mabilis na mga hakbang. Mula sa tunog ng mga hakbang, maaaring suriin. Ang pangkat na ito ay napakasikip ng posisyon. May mga tunog ng pag-uusap na naririnig mula sa labas ng pinto. May dalang malakas na tunog ng kanluranin. Maliwanag na si Li Wenze ay dumating sa iyo agad. Nakapagpahinga na rin ng kaunti. Mukhang hindi sila nagmamasid sa paligid. Binigyan mo si Luke Swiking ng isang napagkasunduang senyas. Agad na sumagot ang kabilang panig ng Ngi. Pagkatapos, ang 2 ay nagdala ng kani-kanilang bahay. Nagsimulang mag-target sa bahagi ng binti. Di nagtagal, isang katawan na walang paa. Si Li Wenze na may ilang baril sa likod ay pumasok. Ang ilang tao ay dumating sa pintuan. Isang sunod-sunod na putok ng baril ang umabot sa buong evacuation point ng dam. Naku, hindi pa natatapos ang sigaw ni Li Wenze. Kasama natin. Pero nawala na sa loob ng Linhao Dam. At si David at John sa tabi ay may reaksyon. Pero hindi pa sila nakapaglabas ng baril. Sa isang iglap ay natunaw ng easy foot repair. Guro, talagang nagtagumpay tayo. Tumingin sa isang bunton ng kagamitan sa lupa. Si Luke Swiking ay biglang tumalon sa sobrang saya. Nang muling bumukas ang mga mata ni Li Wenze, siya ay muling nabuhay sa harap ng pinto ng warehouse sham. Sa mga sandaling iyon, siya ay naguguluhan pa. At ang 2 kasama niyang bantay ay may mukha ring nalilito. Ano ang nangyayari? Nabigo tayong umatras. Hindi alam ng 2 na sila ay nasa evacuation point ng dam. Ano talaga ang kanilang naranasan? Kahit na sila ay mga diamond level na Yini operatives. Pero hindi pa sila nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Kayo ba ay mga shebe? Na-ambush tayo. Si Li Wenze ay nagalit at sumigaw. Kami ay diamond level. Paano kami ma-ambush? Maliwanag. Ayaw tanggapin ng 2 ang kanilang pagkatalo. Ang pagkakataong ito ay talagang napakakumikita. Isang 500,000, isang 800,000, isang 1,200,000. Kabuang halaga ay 2,600,000. Hindi alam kung kaninong buhay ito. Ang mga mata ni Li Wenze ay kumikislap sa galit. Siya ay sobrang galit. Kung matagumpay ang pagalis na ito, ang kanyang slot para sa scholarship ay tiyak na makukuha na niya. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ang grupo sa mahalagang sandaling ito. Ang mga kwota para sa pagtanggap ay dapat na matutukoy sa mga susunod na araw. Kung hindi maganda ang kapalaran, walang na-update na lihim na antas sa mga nakaraang araw. Ang kwota para sa otomatikong pagtanggap ay maaaring mawala sa iba. Sino ba talaga ang may ganang magtago at maghintay sa atin? Kailangan kong mahanap sila. Guro, yaman natin. Nakatingin sa mga nakakalat na pakete at kagamitan sa lupa. Si Luke Swiking ay labis na excited at tumatalon. Konti na lang ang oras para sa paglikas. Bilisan natin ang pagkuha ng mga gamit. Ikaw rin ay nagmamadali na manghimasok. Kahit na ang orihinal na plano ay isang malaking siguro para sa pag-scan sa buong mapa. At sa computer, ngunit sa ngayon nagbago ang plano. Patayin si Li Wenze.
Ang mga gamit na maaari kong dalhin ay hindi bababa sa 1 milyon. Lalo na ang kanilang kagamitan at armas. Ang halaga ay tiyak na mas mataas kaysa sa pagkumpleto. Ang malaking siguro sa buong mapa at computer ay mas mababa. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang pagpili ng paglikas ay naging pinakamahusay na estratehiya. Guro, ikaw muna ang lumunok. Ibigay mo na lang sa akin ang natira, okay? Nakita na napakamaunawain ni Luke Swiking. Alam mong hindi ka nagkamali sa taong ito. Sa unang laban, hindi pinaputukan ni Luke Swiking nang makita siya. Alam mong tiyak na siya ay isang mabuting tiyuhin. Kaya naman, hindi ka na nagatubiling. Diretso mong kinuha ang kanilang nahulog na malaking sobre. Pagkatapos ay inilagay mo ang mga bagay na kayang ilagay sa loob. Lahat ay inilagay sa iyong sariling safety box. At pati na rin ang mga bagay na nakuha nila. At kasama ang 4 na antas ng bala na dala nila. Diretsong umabot ang kabuang halaga sa mahigit 800,000. Pagkatapos ay sinuri mo ang 5 set ng 3 tao. Sa huli, nagulat ka nang makita. Bukod sa 5 set ng 2 gwardiya, may bahagyang pagkasira. Ang 5 set na suot ni Liwenze ay hindi man lang nagbawas ng tibay. Diretsong pinalitan mo ito ng bagong 5 set. Pagkatapos ay kinuha mo ang isa pang 5 set at armas. Puno ang malaking sobre. Sa huli, sobrang bigat na hindi ka na makatatayo. Ano ba, bakit kayo nag-fail sa paglikas na ito? Sa loob ng warehouse sham, narinig ng mga magulang ni Liwenze ang kanyang karanasan. May mukha ng hindi makapaniwala. Hindi ko rin akalain na may taong ganito kamapanlin lang. Talagang naghintay sa evacuation point para lokohin kami. Bumalik si Liwenze sa sasakyan. Umiiyak na nagkwento sa mga magulang, kailangan nyo akong tulungan na alamin ito eh. Sino ba talaga ang gumawa nito? Nakinig ang mga magulang ni Liwenze. Ang mga ekspresyon nila ay labis na nagulat. Alam mo, ang mga inarkila nilang escort ngayon ay mga Ilir Diamond level operatives. Ang mga may lakas ng loob na ambushin ang anak ko. Kailangan kong malaman kung sino siya. Uwi muna tayo. Kakabalik lang sa pintuan ng warehouse sham. Agad niyong inalis ang 5 set. Naghahanda na pumunta sa trading post para ayusin ang pagbebenta. At sa mga sandaling iyon, ang grupo ni Wang na tumulong dati ay dahan-dahang lumapit. Nakita ang mga kagamitan mo at ni Luke Swiking. Lalo na nang makita si Luke Swiking na may nakasabit na 100 thieves sa kanyang backpack. Biglang nagkunot ang noo ni Kapitan Wang. Sila nga ang nagbago ng isip at sumugod sa inyo. Ang taong iyon, nang makita ng malapit ang berde na mga maniniktik, nagtanong siya agad. Hindi sila. Umiling si Kapitan Wang. Kilala mo sila. Nakita ang matinding anyo ng kalaban. Natakot din si Luke Swiking at umatras. Walang anuman, hindi sila nandito para makipagaway sa atin. Inaliw mo si Luke Swiking. Hinila mo siya sa likod mo. At naisip mo rin ang nakaraang laban. Ang mga nakita sa laban. Sa nakaraang laban, maraming lihim. Sa madaling salita, ang kuponan ni Liwenze at ni Kapitan Wang ay nagtagpo. Nang matapos mong dalawin ang visitor center, nang dumating ka sa substation, ang dalawang kuponan ay nagsimula ng magtutok ng baril sa isa't isa. Walang sinuman ang nagpapatalo. At nang makita ang dalawang kuponan na malapit ng magbanggaan, nagkaroon ka rin ng balak na anihin ang mga natirang piraso. Ikaw na may 2 level skill pack. Tiyak na kaya mong gawin ang lahat ng ito. Ang hindi mo inaasahan ay, ang dalawang kuponan ay talagang nagsimula ng negosasyon. Plano nilang makipagtulungan para sa kapwa panalo. Magkasamang hahatiin ang lahat ng yaman ng laban na ito. Sa bagay na ito, wala ka nang magagawa. Kaya't ikaw ay nagingat sa iyong mga hakbang. Plano mong umalis ng tahimik. Ngunit sa oras na ikaw ay bagong umikot sa paligid ng substation, papunta sa administratibong nasasakupan, sa loob ng pangunahing gusali ng substation, bigla na lamang sumabog ang malalakas na putok ng baril. Sa ganitong sitwasyon, hindi na kailangang isipin, may nagbabalik loob na. Nang makita si Liwenze, isang magkasintahan na masaya na lumabas mula sa substation, agad mong naunawaan ang lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit pinabayaan mong maging maingat si Luke Swiking kay Liwenze. Tingnan ang inyong mga kagamitan. Hindi ba't kayo ang pumatay sa kanila? Tama, ito ay bilang paghihiganti para sa inyo. Ikaw ay ngumiti ng bahagya. Si Kapitan Wang ay agad na nagmukhang hindi makapaniwala. Ang dalawang ito ay talagang nakapag. Tinalo ang isang koponan na may 5 set ng kagamitan. 2 laban sa 3 pa rin. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng tao? Kaya't anong halaga ang naipakitan nyo? Dapat ay hindi bababa sa 1 milyon, di ba? Sinasaluduhan ko kayo, pero kailangan nyong maging maingat. Sa kanilang ugali, tiyak na hindi nila kayo basta-basta bibitawan. Nang ipaalala sa iyo ng Kapitan Wang, agad na nagisip ang iyong isipan. Si Liwenze ay maghihiganti. Talagang may posibilidad na mangyari ito. Subalit hindi nila nakita ng malinaw. Ang mga mukha ninyo ni Chu at Luke Swiking. Pangalawa, sa mundo ng mga bawal, lahat ay random. Kaya kahit gusto niyang maghiganti, mahirap siyang makahanap ng pagkakataon. Tingnan ang kanilang kagamitan.
Ang kalagayan sa kanilang tahanan ay tiyak na hindi natin kayang abutin. Seryosong sinabi ni Kapitan Wang. Lalo na't kayo ay nag-aaral sa isang paaralan. Maaaring gumamit ang kabilang panig ng ilang koneksyon upang matiyak na kayo ang gumawa ng bagay na ito. At pagkatapos ay maghanap ng paraan para makapaghiganti. Nang marinig ito, napakunot din ang iyong noo. Pagkatapos, dinala mo si Luke Swiking at umalis ng direkta sa bodega. Kahit na si Wang Qiang ay isang magandang tao. Pero hindi ito ang tamang oras para makipag-chat. Naghahanda ka na ngayong tingnan. Gaano nang aba kalaki ang kita mula sa pagalis na ito? Nakumpleto na ang kasalukuyang misyon. Nakakuha ng isang random na safety box experience card bilang gantimpala. Nakakuha ng tagumpay sa misyon sa pagalis mula sa zona ng pagbabawal isang beses. At ang kabuang halaga ay umabot sa 100,000. Nang dumating ka sa trading post ng Warehouse 8. Nang makahanap ka ng pwesto at umupo, biglang umingay ang system notification sound. Kung hindi dahil sa paalala ng sistema. Halos nakalimutan mo na ang tungkol sa misyon, guro. Mukhang walang tao sa trading post na yon. Tumakbo si Luke Swiking at masiglang nagulat. Dapat ay makakapila na tayo sa lalong madaling panahon. Lumingon ka. Talagang walang masyadong tao na nakapila sa trading post. Marahil ito ay dahil sa o-number ng nakaraang laro. Masyadong mataas ang hirap ng dam. Karamihan sa mga tao ay hindi nakapagalis dahil dito. Tama, tungkol sa zona ng pagbabawal dito sa Warehouse Sham. Mayroon bang isang mapa lamang para sa 0-number dam? Bigla kang nagtanong. Ang bawat pasukan ng zona ng pagbabawal ay tumutugma sa iba't ibang zona ng pagbabawal. Ang pasukan ng Warehouse Sham sa Beigang, Taipei, ay ang pagpasok sa No-Zero Dam. Bukod dito, kahit na pareho ang mapa ng No-Zero Dam, bawat pasukan papunta sa mga zone ay iba-iba. Halimbawa, ang pasukan sa zone ng Tiannanshan ay patungo sa isa pang Linhao Dam. Maingat na ipinaliwanag ni Luke Swiking habang nakikinig sa mga salitang ito. Sa iyong isipan, ay lumilitaw din ang ilang mga alaala tungkol sa mundong ito. Tulad ng sinabi ni Luke Swiking, ang mga pasukan sa zone ay nakakalat sa buong mundo. Ang bawat pasukan sa laban ay hindi pareho. Sa makatuwid, kahit na pareho ang karaniwang antas ng No-Zero Dam, ayon sa pagkakaiba ng mga rehiyon, may pagkakaiba sa antas ng kahirapan. Sa pangkalahatan, ang mga lungsod ng kabisera ay matao. Ang antas ng kahirapan sa zone ay mas mataas sa mga hangganang lungsod. Ang antas ng kahirapan sa mga bayan at kanayunan ay mas mababa. Gayunpaman, ang kabuang antas ng kahirapan ng zone kadalasan ay naugnay sa rate ng pag-atake sa laban. Sa Long Valley, ang pinakamataas na antas ng kahirapan at rate ng pag-atake sa zone ay ang kabisera, ang Jinhai City. Dito, puno ng mga mahuhusay. Kailangan ng mga karaniwang tao na magloto at maghintay sa pila para makapasok sa bawal na lugar. Tanging ang mga yini na may diamante at pataas lamang ang may pribilehiyo na hindi na kailangang pumila. Mukhang mahalaga ang ranggo ng mga yilue sa mundong ito. At kung gusto mong yumaman, kailangan talagang pumunta sa mga malaking lungsod. Tahimik kang humitit ng malalim na hininga. Pagkatapos, direkta kang pumunta sa lugar ng bentahan sa trading window. Ginoo Ginang Yinue, ano po ang nais ninyong ibenta? Magalang na tinanong ng babae sa counter. Unang ibenta ang mga ito. Sabi niya, itinaas mo rin ang isang malaking sobre na puno ng laman. Nakaimbak dito ang isang set ng 5 walang kapareho. At may nakasabit na 4 na asul na baril. Nang dumating ang mga bagay, ang babae sa counter ay namangha at lumaki ang kanyang mga mata. Pakiusap, maghintay lang po. Pupunta ako sa likod upang suriin ang impormasyon ng mga materyales. Sabi niya, lumingon ang babae sa counter at nagumpisang mag-type sa computer. Narinig ang tunog ng mga pag-click. Nakita mo ang eksenang ito at medyo naiinip ka. Maliwanag na napaka-advanced na ng teknolohiya. Kailangan bang manumanong tingnan ang presyo para sa pagbili at pagbebenta ng mga materyales? Natapos ng sales lady ang operasyon. Kumuha siya ng isang bagay. Isang bagay na katulad ng barcode scanner sa supermarket. Nang makita mo ang eksenang ito, agad kang naging mapagbantay. Hindi ba't mayroong kagamitan na may scanning value? Ano ba talaga ang tiningnan mo kanina? Tinitignan mo ang impormasyon ko. Wala, pero halatang nag-aalala ang tono ni Ate Hui. Kami ay mga opisyal na tauhan ng IE. Hindi namin ilalabas ang impormasyon ng mga tauhan. Kahit na gusto niyang magmukhang kalmado. Pero halatang bumilis ang kanyang pagsasalita. Isinulat ng 10 puntos. Pero agad mong naisip si Wang Qiang. Tungkol sa bagay na iyong ipinaalala kanina. Si Li Wenze ay talagang nagplano na imbestigahan ang kanyang sarili. Nang maisip ito, ikaw ay bahagyang umiti at sinabi, walang anuman, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Ang sales lady ay nervyosong humigop at hindi makapagsalita. Nakayuko siya habang sinusuri ang halaga ng mga materyales. Ngunit habang siya ay nag-scan, ang ekspresyon ng sales lady ay naging mas nagulat. Dahil sobrang mataas ng halaga ng mga kagamitang ito. Hindi ba ito talagang nanggaling sa isang laban? Ginoo,
Ang kabuang halaga ng iyong nilabas sa pagkakataong ito ay 2.7 milyon. Ano? 7 milyon? Nang marinig ang numerong ito, sa tabi, ang tauhan sa counter ay nagulat din. Nang lumabas ang nakakagulat na balita, maraming tao na ang nagtipon dito sa lobby. Lumapit. Ngunit bigla kang napakunot ng noo. Hindi ba't sinabi na huwag ilabas ang personal na impormasyon? Kahit na malaki ang warehouse 8, mabilis ang paglipat ng impormasyon mula sa tao. Sarili. Kapag kumalat ang balita na nagbenta ka ng 2.7 milyong halaga ng mga kagamitan, agad itong naging focus ng lahat ng mata sa lugar. Umalis na tayo dito. Ang iyong bank card ay naipasa na. Kaya't nagmadali kang umalis sa warehouse 8. Mahalaga ang oras, nagmamadali ka pa para sa susunod na laro. Matapos lahat, kailangan mo ng 5 milyong para ma-unlock ang last skill. Pero kailangan ng 5 milyon para dito. Kasabay nito, sa kabilang dako, si Li Wenze ay bumalik sa kanyang marangyang villa. Upang malaman kung sino ang talagang nagmamasid sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay personal na nakialam. Nakipagkita sila sa ilang mga miyembro ng Yinye. Mga mataas na opisyal ng sangay ng Haibei City. Ngunit hindi niya inasahan na ang balita ay dumating ng napakabilis. Na siya pala. Naalala ko, siya ay tao mula sa katabing klase 3. Bakit ang ganitong basura ay nandito upang sirain ang aking magandang pagkakataon? Hawak ni Li Wenze ang kanyang telepono. Hindi niya namamalayan na halos madurog ang screen ng telepono. Maghintay ka sa akin. Kakapasok lang sa mundong ito. Ang unang lihim na malaking sukat. Nandyan ka mismo sa evacuation point at nagayos ng paa at kumuha ng katawan. 35 kanyon. Ang kabuang kita ng ito ay halos umabot sa 4 milyong taon. Kulang na lang ng 1 milyon para makabili ng level na kasanayan. Ngunit dahil sa mahal, sinabi ng kapatid na babae na ibinenta ka ng 2.7 milyong halaga ng kagamitan. Ngayon, lahat ng tao sa warehouse 8 ay nakatingin sa'yo. At basta't nandyan ka sa palitan, mayroong mga alituntunin sa pagbili at pagbenta ng mga bagay. Tinatayang dadating ito kay Li Wenze sa bawat sandali. At ikaw ay bahagyang ngumiti. May plano na ang mga kasamahan sa isip. Sa sandaling ito, na-unlock ang kakayahan ng Key Imaginary Round Knife. Malaki ang pagtaas ng kakayahan. Hindi alam ni Li Wenze. Kung makita niyang hindi siya kontento sa kanyang kagamitan. Lahat ng laban ay nagdadala ng maraming kagamitan mula sa bawal na lugar. Ano ang magiging reaksyon niya? Ngunit kailangan pa ring protektahan si kapwa manlalaro na si Luke Swiking. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, kung si Luke Swiking ay patuloy na mananatili sa'yo, tiyak na magdudulot ito ng pagdududa kay Li Wenze. Hindi naman ako natatakot na maging target. Pero kung si Luke Swiking ang matarget, hindi ito maganda. Kaya't nagplano kayong maghiwalay sa susunod na laban. Umalis sa warehouse 8. Hindi ka nagmamadali na pumasok muli sa bawal na lugar. Kanina habang inaasikaso ang mga kagamitan, nakabili ka rin ng ilang mga upgrade, mga pangunahing kagamitan para sa militar na kutsilyo. Matapos gumastos ng 12 berdeng barya, ang militar na kutsilyo ay umabot din sa antas 5. Nakita ang katangian ng maliit na kutsilyo sa oras na ito. Agad na nagulat. Mayroon talagang bagong katangian na 1-0 na dagdag sa bilis. Ang kakayahan ng pamana na ito, tila mas malakas kaysa sa iyong naisip dati. Ngayon mo lang naisip. Ito ay tiyak na isang konseptong Diyos. Kung mag-upgrade ka ng kaunti, madadagdagan ang bilis ng 1 beses o 2 beses. Hindi ba't mas mabilis pa ang takbo mo kaysa kay Bo? Pero kung gusto mong lumakas, kailangan mong kumita ng pera ng mabilis. Dumating ka rin ng mabilis sa pintuan ng warehouse Sham. Muli, walang kagamitan sa malinis na lupa. Ang rate ng pagputok na ito ay sa karaniwang antas. Maganda ang lokasyon ng kapanganakan. Direkta kang dumating sa tabi ng administratibong lugar. Ang lokasyong ito ay karaniwang tinatawag na West Building Position 1. Direkta kang tumakbo patungo sa nasasakupan. Tumawid sa security booth papunta sa construction site. Isang asalar na sundalo. Bigla siyang lumitaw sa kanto. Tara't mag-practice tayo. Sumigaw ang asalar na sundalo. Pagkatapos, direkta siyang sumugod sa iyo ng isang malakas na suntok. Nakaiwas si Kankan. At sa mga sandaling iyon, isang ibang sundalo ng asalari sa likuran, ay mabilis na lumapit. Isang siko at isang malakas na sipa. Matinding tumama sa iyong dibdib. Kasabay ng isang malinaw na tunog, nahulaan mong hindi maganda ang mangyayari. Ang batang ito ay sunod-sunod na nagbigay ng siko. Diretsyo niyang nabasag ang kanyang sariling ulo. Samantalang may pagkakataon sa galaw ng sundalong asalari. Agad kang naghagis ng smoke bomb para malito. Naghagis ka sa kanya ng 2 saksak. Pagkatapos ay nahanap mo ang tamang pagkakataon. Mabilis mong naalis ang isa pang sundalo. Baliw na ang bot. Ang mga naunang laro ay hindi naman ganito. Bakit biglang naging ganito katindi ang laro na ito? Kinuha mo ang medikal na karayom at pinigilan ang iyong sakit. Malakas mong tinaga ang iyong sarili ng karayom. Habang nagagamot, nagsimula kang mag-isip tungkol sa dahilan ng lahat ng ito. Sa kabila ng pagiging lihim dati,
Ang hirap ng bot ay basta-basta lang. Paano biglang naging ganito kalakas? Hindi ba sa mundong ito ng mga bawal? Ang lakas ng mga sundalo ay lumalakas habang lumalakas ang kalaban. Sa wakas, walang nagplano sa mundong ito. Bawat sundalo ng Asara ay totoo. O kung ang lihim na mode ay dahil sa kasaganaan ng mga yaman. Kaya ang mga sundalo ng Asara sa loob ay mas marami at mas malakas kaysa sa karaniwan. Sa oras na ito, ang ordinaryong hirap na Zero Dam. Anong bagay ang pinoprotektahan ng ganitong kalakas na sundalo? Baka may malaking kayamanan dito. Nang makita ang administratibong gusali sa harap mo, agad kang naging alerto. Hindi ka nagatubiling buksan ang sistema. Sistema. Buksan ang tindahan. Bumili ng Hacking Claw at Red Wolf Skill Package. Pagkatapos, sunod-sunod na tunog ng mga abiso mula sa sistema ang umingay. Nagastos ng 100,000 na pondo. Muli kang bumili ng 2 Special Operator Skill Package. Gusto kong makita. Ang depensa ng mga Asara ay talagang mahigpit. Ano ba talaga ang kanilang pinoprotektahan na magandang bagay? Samantala, sa kabilang bahagi ng Zero Dam, lumitaw si Li Wenzi sa larong ito. Hindi alam kung bakit hindi siya nagdala ng 2 escort. Nakasuot ng level 4 helmet at level 4 armor, hawak ang isang modified Li-5. Isang tao ang dumating dito. At sa unang pagkakataon na pumasok, agad niyang pinindot ang radio communication device sa kanyang helmet. Wang Qiang, maghanda sa aksyon. Habang sinasabi ito, lumitaw ang masamang ngiti sa kanyang mukha. CJ, kapag may balita, agad akong mag-uulat. Sa parehong laban sa hilagang kampo ng Zero Dam, si Wang Qiang ay si Kapitan Wang. Nakasuot ng 3 set na may hawak na klasikong isue. Tumatanggap ng utos mula kay Li Wenzi. Sa oras na ito, siya at ang kanyang 4 na tauhan ay pumasok na sa laban na ito. Ang layunin ng kanilang operasyon, hindi ito para sa paghahanap ng kayamanan o para sa pag-alis, kundi para malaman ang iyong lokasyon at iulat ito kay Li Wenzi. Lahat ng ito ay naayos na bago ang laban. Bagamat sa nakaraang laro, ang grupo ni Kapitan Wang ay kakasagupa lamang ng pagtataksil ni Li Wenzi. Nawala ng lahat ng kagamitan, pero wala siyang magagawa, masyadong marami ang ibinigay niya. Nangako si Li Wenzi na basta't siya ay sumangayon na tumulong, ay babayaran ang lahat ng pagkalugi sa nakaraang laban. At nangako na bibigyan si Wang Qiang ng malaking gantimpala. Kung papatayin ka, ang gantimpala ay magiging doble. Sa katunayan, maaaring makahanap si Li Wenzi ng mas malakas, mas propesyonal na tao para gawin ang gawain ito. Ang layunin ng ganitong ginagawa ay para lang makainis sa'yo. Pasensya na, maliit na kapatid. Malalim na huminga si Wang Qiang. Nang maisip ito, binuksan din niya ang wireless na radyo ng kanyang headset. Mga kapatid, maghanap-hanap kayo. Kapag may nakita kayong galaw ng target, ipaalam niyo sa akin. Habang nakikipag-ugnayan si Wang Qiang sa kanyang mga kasamahan, isang malakas na pagsabog ang biglang umingay mula sa administratibong lugar. Bakit ganito na naman ang ingay? Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Wang Qiang ang tunog na ito. Napakalakas na tunog ng pagsabog. Dagdag pa, suot niya ang level 3 helmet na nagpapalakas ng pandinig. Mas lalo niyang narinig ng malinaw ang direksyon ng malakas na tunog. Mukhang may opisyal na grupo na naman dito. Ganito ba kabilis ang mga opisyal ng High Bay City? Hindi dapat hindi sila yon. Sa katunayan, nang nasa harap ng bodega sila, wala silang nakita na may suot na uniforme ng Yinye. Sa loob ng administratibong gusali, sa sulok ng hagdang bato sa labas ng kanlurang gusali, nagmamadali kang nagbigay ng medikal na iniksyon sa iyong sarili. Pagkatapos ay tahimik na nakinig sa mga tunog sa paligid. Sa oras na yon, isang kakaibang boses ang narinig mula sa itaas ng iyong ulo. Naku, hindi ko akalain na nandyan pa si boss sa kulungan. Si Sayid ay isa sa 5 leader ng Asara Guard, ang malaking boss ng Zero Dam, dahil sa sobrang lakas ng kanyang kakayahan. Napakalayo ng kanyang panghuhuli at may kasamang pag-roll na nakalok. Ginagawa nitong ang mga manlalaro ay agad na pumasok sa administrasyon. Pumasok sa kulungan at nagsimula ng magdusa. Kaya tinatawag siyang boss sa kulungan. Kanina, nakatagpo ka rin sa kanya. Walang paalala mula sa musika ng laro. Halos ka na ring masira ni boss sa kulungan. Ano ang gagawin? Nag-iisip ka ng solusyon. Kanina, nakapatay ka ng 2 robot. Nakakuha ka ng isang I-870 shotgun. Pero ito ay isang level 1 na putok. Wala itong banta kay boss sa kulungan. Lalo na't sa oras na ito, wala kang helmet o armor. Ang magtapat ng baril kay Sayid ay talagang isang katangisip. Kailangan mo nang subukan ang pagpatay gamit ang kutsilyo habang nasa usok. Sa iyong isip, tahimik mong naisip. Kung ito ay nasa laro, nakapatay ka na kay Sayid ng daan-daang beses. Pero hindi mo alam kung kaya mo bang gawin ito sa totoong buhay. Habang ikaw ay humihinga ng mabuti, naghahanda sa pagdating ni Sayid, isang sunod-sunod na malalakas na putok ng baril. Ngunit nagmumula ito sa unang palapag ng silid sa silangan. Akala mo makakaligtas ka. Sa paglabas ng tunog, agad na nagbago si Sayid ng target. Mula sa tunog ng mga yapak, maaari mong marinig siya.
Nagsimula na siyang tumakbo patungo sa silangan. Mukhang may isang malas na tao na mapapahamak. Nakahina ka ng maluwag. Dahil may tao na sa silangan, hindi na kailangan na makipaglaban kay Sayid sa oras na ito. Agad kang umakyat sa hagdang bato. Tumakbo ka patungo sa malaking ligtas na silid sa lugar ng pagalis sa laro. Binuksan mo ang pinto at mabilis kang nakarating sa harap ng malaking ligtas. Yumuko sa usok at diretsong. Simulang input ang password para unlock ang malaking siguro. Bumalik ang oras ng 1 minuto. Tunog ng pagsabog. Ano yon? Dumating si Liwenze sa paradahan sa labas ng silid ng silangan. Agad niyang narinig ang tunog ng pagsabog mula sa administratibong lugar. Para sa kanya, napaka-estranghero ng tunog na yon. Wala nang pakialam. Maghanap muna ng mga bagay sa administratibong gusali. Habang sinasabi ito ni Liwenze, naglinis siya ng daan. Dumating ang mga sundalo ng asara sa silid ng silangan. Ngunit habang nakikipaglaban siya sa mga sundalo, agad niyang napagtanto na may mali. Iyon ang nasa laban na ito. Mukhang mas malakas ang mga sundalo kaysa dati. Kung hindi dahil sa proteksyon ng level 4 armor. Sa puntong ito, nag-restart na siya ng susunod na laban. Ano bang nangyayari dito? Pagdating pa lang ni Liwenze sa unang palapag ng silid ng silangan, nagsimula na siyang humila ng benda at gumamit ng medical kit. At sa puntong ito, hindi niya alam na mas mapanganib na presensya ang tahimik na lumalapit. Nahulog ka sa bitad. Isang malakas na sigaw ang umabot mula sa hagdang bato. Sa susunod na segundo, isang nilalang na parang kamatayan ang dumating sa kanyang harapan. Grabe! Ano itong bagay na ito? Nakita ang biglang paglitaw ng sundalong gwardiya na si Sayid. Si Liwenze ay natakot at nanginginig ang buong katawan. Hindi siya nakapag-react. Ang galit ni boss sa kulungan ay agad na bumuhos sa kanya. Ang bilis niya sa pagbaril. Mas mabilis kaysa sa lahat ng baril na nakita ni Liwenze. Isang burst ng bala sa loob ng wala pang kalahating segundo. Ang ulo ni Liwenze ay tinamaan ng sunod-sunod na mga bala. Bago siya mamatay, biglang naisip ni Liwenze ang dati. Nakita niya ang pangalan niya sa libro. Pinuno ng gwardiya na si Sayid. Maghintay hanggang sa muling imulat ni Liwenze ang kanyang mga mata. Siya ay bumalik na sa pasukan ng Warehouse Sham, at ang kanyang 4 na set at armas ay nawala kasama ng kanyang kamatayan. Kailangan ko na talagang umalis. Si Liwenze ay biglang nagalit at nagmura. Ito ba ay bagay na kayang talunin ng tao? Bakit si Sayid, boss sa kulungan, ay lumabas sa normal na antas? Si Liwenze ay labis na hindi maintindihan. Ngayon, hindi na rin makontak si Wang Qiang at ang kanyang grupo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa grupong ito kapag hindi na nila ako makontak. Magiging seryoso pa ba sila sa pagsasagawa ng misyon? Habang si Liwenze ay nagagalit at nawawalan ng kontrol. Sa administratibong gusali ng Zero Dam, nakapagbukas ka rin ng unang malaking safe. Nakita na kahit hindi lumabas ang malaking ginto at pula, pero lumabas ang 2 maliit na ginto na nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000. Para sa normal na antas ng Zero Dam, ang rate ng pag-explode na ito ay talagang maganda na. Talagang may laman ang baril na ito. Napansin mo rin ang pagbabago sa rate ng pag-explode na ito. Agad kang naglagay ng isa pang usok sa ilalim ng iyong mga paa. Pagkatapos, binuksan mo ang computer sa tabi ng mesa. Isa na namang maliit na ginto. Pagkatapos, tumakbo ka patungo sa balkonahe sa kabilang bahagi ng kanlurang gusali. Nandyan ang isa pang malaking safe at computer sa kanlurang gusali, na sinumpaan ng mga sundalo ng asara na ipagtanggol ng buhay. Malaki ang posibilidad na naroon ang mga mahahalagang bagay. Ngunit nang ikaw ay dumating sa balkonahe, sa kanto ng pasilyo ng 2 palapag, narinig ang boses ni Sayid. Buhay! Dumating na ang boss sa kulungan. Nang marinig ang boses na yon, naisip mong buksan ang malaking safe. Agad kang huminto sa iyong galaw sa harap ng safe. Sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang wala kang ibang pagpipilian kundi makipaglaban kay boss sa kulungan dito. Mabilis mong hinawakan ang pinto at isinara ito. Kapag binuksan ni boss ang pinto, isasagawa mo ang iyong taktika. Hey, Liwenze, naririnig mo ba ako? Sa kabilang dako, si Wang Qiang ay sumunod sa tunog ng pagsabog. Dumating siya sa kanlurang bahagi ng administratibong lugar. Si Liwenze hindi naman siya namatay, di ba? Si Wang Qiang ay nagkunot ng noo, tila hindi makapaniwala. Nang tumingin siya sa harap ng lugar, ang gusali ay tila nahulog sa malalim na pagdududa. Sa wakas, umiling si Wang Qiang. Tinanggal niya ang balak na pumasok at alamin ang sitwasyon. Mas mabuting maghintay na makontak si Liwenze bago pag-usapan ito. Tapos na. Nang makita ang mga bagay na lumabas mula sa malaking safe, agad kang nagisip na hindi ito maganda. Ang malaking safe ay naglabas ng isang orasan. Ibig sabihin ba nito ay para sa sarili niyang orasan? Pero mabuti na lang at mayroon kang 100 slots na safe. Kahit na mamatay ka, hindi mahuhulog ang mga bagay. At saka, nakabukas ka na ng maraming malaking safe. Sa kabuuan, nakakuha ka ng magandang bagay. Ang orasan na ito ay maituturing na maganda para sa 4 na gold bar. Tingnan natin kung ano ang nasa bag ni Sayid.
Nang makita mo ang pinto, si Sayid ay nakahiga sa sahig. Hindi mo maiwasang umiti. Hindi mo akalain na ang mundo na ito ay may mga pagpatay gamit ang kutsilyo. Mas madali pa ang boss sa kulungan kaysa sa laro. Sa usok, ang tao ay nagiging magulo. Nag-activate ang power exoskeleton. Nag-launch ang drone ng flashbang. Nagumpisa ng magulo at walang habas na pag-atake. Si boss ay agad na nahulog sa lupa. Siyempre, maaaring nag-iisa ka lang. Dahil sa kakayahang gumamit ng maraming kasanayan ng mga operatiba. Si Sayid ay walang laban. Agad na bumagsak sa pintuan ng computer room. Kahit na sa oras na ito, hindi na siya makagalaw. Ngunit ang kanyang tingin ay matigas na nakatutok sa iyo. Hindi ako biktima. Sa susunod, matatalo kita. Pagkarinig mo niyan, agad kang napakunot noo. Sa susunod, sa kabila ng nalalapit na kamatayan, mayroon pa bang susunod? Bigla, para bang may naisip ka. Alam mong makakabawi ka. Ngunit ang tanging tugon sa iyo ay, ang nakakatakot na tawa ni Sayid. Ngunit sa madaling panahon, si Sayid ay nawalan na ng hininga. Nakatingin sa mga pangyayari sa harapan. Agad na bumilis ang pag-iisip mo. Kasabay nito, nakaramdam ka ng pangangaligkig. Isang sunod-sunod na hindi makatuwirang impormasyon tungkol sa mundong ito. Patuloy na sumasagi sa iyong isipan. Kung ang zone ay isang tunay na mundo, bakit nagre-refresh pagkatapos ng bawat laban? Bakit ang mga pasukan ng mga zone ay iba-iba sa iba't ibang lugar? Tumutugma ito sa iba't ibang laban. Ito ba ay isang totoong mundo? O isa bang mundo ng laro? Pero tila naging totoo na lamang ito, at ang namatay na si Sayid sa harapan mo. Sa tono ng kanyang boses, para bang alam niya na siya ay mabubuhay muli sa susunod. Ang iyong isipan ay mabilis na nag-iisip. Ang mga hindi makatwirang bagay na lumalabas sa harapan mo, ay sumasalakay sa iyong pag-unawa sa mundong ito ng zone. Isang matinding sakit ang pumuno sa iyong isipan. Para bang pinipilit kang itigil ang pag-iisip tungkol dito. Bakit ang mga materyales sa zone ay napakahalaga? Paano naman nabuo ang zone? Ano ba talaga ang pinaplano ng Yinue? Sa sandaling ito, napagtanto mo, ang mundong ito ay tila hindi kasing simple ng iniisip ng karamihan. Inayos mo ang iyong mga iniisip. Ang malaking organisasyon ng INI na pandaigdig. Tiyak na may hawak na lihim, tulad ng password ng malaking safe. Ang zone ay narito na sa loob ng 100 taon. Totoo bang walang nakapag-3 dito? Kung nais mong lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari sa mundong ito, mukhang kailangan mong umakyat sa mataas na ranggo sa Yinue. Baka pati ang Platinum Diamonds at Black Hawk level ay wala ring alam. Kailangan mong maging higit pa sa rurok, maging isa sa ilang daan sa mundong ito, para magkaroon ng karapatang malaman ang lahat ng ito. Mukhang kailangan talagang bigyang pansin ito. Ang ranggo sa Yinue, sa isip mo ay naiisip mo, pero ang mga bagay na ito ay maaari lamang pag-isipan sa ibang pagkakataon. Agad na tingnan kung ano ang magagandang bagay sa bag ni Sayid. Sa oras ng pagkuha ng luot, muling sumaya ang iyong puso. Anti-explosion helmet. Samurai bulletproof vest, na 249 light machine gun. Dahil ito ay isang normal na antas na zero dam, si boss sa kulungan ay nakasuot lamang ng 3 ulo at 4 na armor. Bagamat hindi ito gaanong mahalaga, maginhawa pa rin itong gamitin sa pagtakbo ng kutsilyo. Mabilis mong mapapalitan ang kagamitan ng armas. Kasabay nito, inalis mo ang mga level 4 na bala at inilagay sa ligtas na kahon. Sa puntong ito, kasama na ang kagamitan ni Sayid. Ang kita mula dito ay umabot na sa 700,000. Hindi ka rin nagmamadaling umalis sa laro. Sa halip, sinuri mo ang buong kanlurang gusali. Pagkatapos, naglakad ka patungo sa silid-silangan. Lanan, bakit may kahon dito? Dumaan ka mula sa unang palapag patungo sa silid-silangan. Matapos mong suriin ang unang palapag at nag-iisip na umakyat sa pangalawang palapag, nakita mo ang isang grupo ng kagamitan na nahulog mula sa mga manlalaro. 4 na set kasama ang E5, maganda ang kagamitan na ito. Sino ang may ganitong kayamanan? Habang sinusuri mo ang EE card sa lupa, lumabas ang pangalan ni Li Wenzi sa token. Li Wenzi. Nang makita mo ang EE card ng kabilang partido, naguluhan ka bigla. Pero nang maisip mo ang mga nangyari kanina, agad kang napangiti. Kaya pala ang napaslang sa East Building ay si Li Wenzi. Makikita mong siya ay nagbabalak ng paghihiganti sa kanyang naranasan. Si Li Wenzi ay nagsimula ng manguna sa kanyang grupo. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay tila nakakatawa sa'yo. Masasabi lang na talagang marunong maglaro ang mayayaman. Magpatuloy tayo sa paghahanap. Sabay na ikaw ay pumasok ng direkta. Tumungo ka sa computer room sa ikalawang palapag ng East Building. Agad mong binuksan ang malaking safe at computer sa computer room. Ngunit ikinagulat mo na, ang mga nakatagong yaman ay mga maliit na gold bar lamang. Kahit na sa normal na antas, ang makakuha ng 2 maliit na gold bar ay hindi masama. Ngunit ang ganitong rate ng luot ay malinaw na hindi tumutugma sa lakas ng bot. Nasuri na ang unang palapag. Nasuri na rin ang madilim na silid at computer room. Ang natitirang lugar ay nasa manager's office ng East Building.
Una, nakinig ka sa paligid upang tiyakin na walang tao. Pagkatapos, pumasok ka ng direkta sa paligid ng manager's office at nagsimulang maghanap ng masigasig. Sa wakas, dalawa lang palang maliit na ginto. Sa puntong ito, ikaw. Natapos mo na ang libreng siguro ng buong pangunahing gusali ng nasasakupan. Kahit na malaking siguro ng computer o maliit na siguro. Wala kang nakita kahit anong bakas ng pulang antas na mga materyales. Sa ganitong sitwasyon, mukhang isa na lang ang natitira. Nang maisip mo ito, may naisip kang ideya. Isang itim na card na may gintong gilid. Lumitaw sa iyong kamay ang card na nagpapakita ng marangyang aura. Hayaan mong tingnan ko. Ano kaya ang nakatago dito? Habang sinasabi ito, dahan-dahan mong pinadaan ang keycard. Binuksan mo ang pinto ng opisina ng manager sa silid ng silangan. Walang salitang sinabi, agad kang pumasok at naghanap ng masigasig. Nang binuksan mo ang computer sa opisina ng manager, nang makita mo ang mga materyales na nakaimbak dito, agad kang nakaramdam ng labis na kasabikan. May naipadala na. Sa wakas, nagtagumpay ka. At ito ay sa normal na antas ng Zero Dam. Inalis mo ang natatanging anyo ng quantum storage ESC drive. Ipinapasok ito sa ligtas na kahon. Sa buong proseso, nanginginig ang iyong kamay dahil sa kasabikan. Ang pangunahing dahilan ay hindi dahil sa lumabas si Xiao Hong, kundi dahil sa patunay ng quantum storage na ito, na ang mga naunang hula mo ay tama. Talaga namang may malaking yaman sa ganitong laban na mahigpit ang seguridad. At mukhang hindi lang simpleng Xiao Hong ang quantum storage na ito. Narinig kong may mga taong nakalabas ng experimental data dati. Ang mga impormasyong nakaimbak dito ay direktang nagbigay daan sa pagunlad ng teknolohiya sa isang panahon. Ang bagay na ito, maaaring hindi lang ito kasing simple ng 280,000. Habang sinisiyasat mo ang buong administratibong lugar, binuksan ang lahat ng maaaring buksan na lalagyan. Ang halaga sa loob ng safe ay lumampas na rin sa 1,000,000. Umabot na sa 1.32 milyon. Kasama ang level 4 helmet at armor at ni 5 na nakuha kay Li Wenze. Ang halaga ay malapit nang umabot sa 1.8 milyon. Kakagaling mo lang sa opisina ng manager na nakangiti. Ngunit bigla kang nakaramdam ng pagnanais na umihi. Agad kang tumakbo patungo sa kanlurang gusali. Kahit na sa paligid ay walang tao. Ngunit ikaw ay isang taong may prinsipyo. Ang ganitong problema ay dapat ayusin sa banyo. Ngunit sa oras na binuksan mo ang ikatlong pinto ng banyo, isang kumikislap na bagay na nakalagay mismo sa takip ng inidoro. Mahalagang relo. Grabe. Rolex. Sa nakita mo ito, agad kang namangha. Hindi mo akalain na habang naghahanda kang umalis, ay mayroong hindi inaasahang gantimpala. Isang karaniwang baril ay nakakuha ng 2 maliit na pula. Kung ito ay kumalat, hindi mo alam kung gaano karaming tao ang magiging inggit at galit.